Mr. Silent Channel. Ang muling pagsilang. Kabanata 201 hanggang 210. Pagpupulong ng pamilya, 3. Tito Wang, kamusta tayo? Si Liang ay nakayapak ngayon at hindi natatakot sa pagsusuot ng sapatos. Napakabait ng young master sa kanila. Nararapat na tretuhin mo akong parang kababayan, at gagantihan kita ng kamatayan. Anyway, yun ang ibig sabihin. Ang Wu na ito ay palaging inaalagaan ni Hong Dali. Kung makaharap si Hong Dali ng problema, hindi siya makakatulog ng maayos sa gabi maliban kung humakbang siya. Sa makatuwid, sa sandaling pumasok siya sa Hang's Manor, nagsimulang magtrabaho si Liang ng buong bilis. Diretso, kumanan sa sanggang daan sa unahan, at lumiko sa kaliwa kapag nakatagpo ka ng rotonda. Nandoon ang pinakamalaking gusali. 2 beses nang nakapunta rito si Wang Mingyo noong nagtatrabaho siya bilang driver ng Hong Wigyo, kaya alam niya ang mga lokasyon ng ilang malalaking gusali. Naalala ko pa. Okay, nakuha ko. Si Liang ay nagmaneho sa unahan ng Praying Angel at bumusina ng malakas. Sa loob ng 1 minuto o higit pa, nakita na niya ang gusaling may malaking conference room kung saan gaganapin ang family meeting. Huminto ang 4 na sasakyan sa harap ng malaking gusali ng conference room. Miss Moxon, nasaan ang young master? Nagmamadaling bumaba ng sasakyan si Wang Mingyo at ang kanyang barkada. Sa sandaling makita nila sina Tang Moxon at Wang Mingyo, nagtanong sila, kumusta ang young master? Nasugatan ka ba? Bagamat gumaling ng maayos ang katawan ni Hong Dali, ngunit hindi nito kakayanin ang malaking bilang ng mga tao. Kung may mali dito, nasa loob lang, hindi nila tayo papapasukin. Sabi ni Tang Moxon, Uncle Wang, bilisan mo at mag-isip ng solusyon. Huli na, tumingin si Wang Mingyo sa paligid. Matapos tingnan, marami ng gwardya ang sumugod sa gilid na ito. Agad na nagdesisyon si Wang Mingyo, at agad nilang sinalakay ni Old Man Wang ang 2 gwardya na nakahiga sa pintuan ng malaking conference room, at pagkatapos ay ikinaway ang kanilang mga kamay, sumunod ka sa akin para protektahan ang young master. Kaya naman isang malaking grupo ng mga tao ang sumugod at natigilan pagkapasok nila sa pinto. Ang lahat ng miyembro ng pamilya na naruroon ay may mga prutas at juice sa kanilang mga ulo at mukha, kabilang ang mga dalandan, saging, at kiwi. Medyo marami ang nakahandusay sa lupa na sumisigaw ng, "Array, array, array," at tingnan ang mga nasa ilalim ng kanilang mga paa. Nadulas siguro ang balat ng saging. Puno ng gulo ang lugar na hindi naman sila ikinagulat. Ang talagang ikinagulat nila ay walang nangyari kay Hong Dali. Nakatayo pa rin siya doon na may hawak na mansanas at ngumunguya iyon. He asked with a smile on his face, "Are you still fighting? If you are still fighting, I feel like I can fight again." 500 taon. Ikaw, kasuklam-suklam ka. Humiga si Hong Anbao sa lupa, puno ng hinanakit ang kanyang mukha. Anong klaseng lalaki ang itinatago niya sa ilalim ng mesa? Aksidenteng natapakan niya ang balat ng saging at ito ay isang trahedya. Matapos marinig ang sinabi ni Hong Anbao, nakahinga ng maluwag si Tang Moxon at ang iba pa. Bueno, tila sa sandaling nagsimula ang labanan dito, si Hong Dali ay nakahanap ng isang lugar na pagtataguan. Napakagaling magnakaw ng lalaking ito. Pinigil ni Tang Moxon ang kanyang pagtawa at nagjogging sa gilid ni Hong Dali, tiningnan siya ng taas baba, at pagkatapos ay nagtanong, "Dali, okay ka lang?" Ako, muling kumagat ng mansana si Hong Dali, syempre ayos lang ako, pero ang kapatid kong si Anbao ay nahulog ako ng gusto, at hindi ko alam kung ano ang nangyari. Nako, hindi ko naman talaga kasalanan. Kumakain lang ako ng prutas sa ilalim ng mesa at wala akong nagawa. Aniya na hindi nakakalimutang tapik sa tiyan at mukha. Nagpakita siya ng nasisiyahang ekspresyon, nakakain na ako ng 5 mansanas, 4 na orange, 3 saging at 2 kiwi sa ilang sandali. Masarap ang pakiramdam ko. Habang nag-uusap ang lahat, napapaligiran ng mga gwardya ang buong malaking conference room. Pagkaraan ng ilang sandali, may sumigaw sa labas ng pinto, narito ang dakilang Elder Hong Tu, ang pangalawang Elder Hong Wei, at ang pangatlong Elder Hong Ying. Ang buong malaking conference room ay sobrang tahimik saglit, at si Hong Dali at ang iba pa ay lumingon at tumingin sa labas ng pinto. Agad na naghiwalay ang mga gwardya na nakaharang sa pinto, nag-iwan ng daanan sa gitna, at pagkatapos ay dahan-daang pumasok ang 3 tao. Ang nasa gitna ay may 2 pulgadang puting kilay at halos 1 pulgadang puting balbas sa kanyang baba. Bagamat maraming kulubat sa mukha, puno ito ng pula at kumikinang ang mga mata. Nakasuot siya ng itim na Chinese tunic suit at isang gold-encrusted cane sa kanyang kamay. Hindi na kailangang sabihin, siya ang kasalukuyang elder ng pamilyang Hong, si Ji. Hong Tu Hong. Ang matandang lalaki sa kaliwang kamay ni Hong Tu ay nakasuot ng madilim na pulang tangsuit na may malaking pera, at isang bilog na itim na sombrero sa kanyang ulo. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at iniikot ang isang pares ng fitness ball na pinakintab na may blood jade sa kanyang kamay. Pumunta, na may magiliw na ngiti sa kanyang mukha, naroon si Elder Hong Wei mula sa ibang branch, nakapareho ng henerasyon ni Hong Tu. Ang pangatlong tao ay isang matandang babae na may pilak na buhok na medyo nakayuko ang likod at isang tungkod na may ulo ng dragon na inukit mula sa pinong rosewood. Kamukha niya ang matandang babae na si Shi mula sa pamilya Yang. Natural, siya ay mula sa henerasyon ng Hong Tu at Hong Wei.
Ang tanging babae, si Hong Ying, ay matanda na. Sumunod sa kanilang tatlo ay isa pang tao, gwapo ang hitsura, nakasuot ng silver gray na suit, walang kurbata, at may slick back hair. Siya ang ama ni Hong Anbao at ang ikaapat na kapatid ni Hong Wigyu, si Hong Jianye. Pagkarating ng apat ay agad silang napatingin sa paligid. Hinamplas ng malakas ni Hong Tu ang kanyang tungkod at bumantong hininga, tingnan mo ang ginawa mo. Ano ang nangyari sa isang mahalagang lugar sa conference room para maging ganito? Nang makita ito ni Hong Anbao, siya bumangon at tumakbo upang umiyak. Dakilang elder, si Hong Dali ay gumagawa ng ilang mga panlilinlang sa akin at palihim akong inaatake. Sumasakit pa rin ang aking baywang ngayon. Dakilang elder, kailangan mong magdesisyon para sa akin. Nagsimula dito, at agad na kumanta si Hong Jianye na sumusunod sa likuran, oo, Great Elder, ang mga anak ng pamilya ay hindi pinahihintulutang salakayin ang mga anak ng parehong angkan. Bagamat ang mga bata ay hindi may iwasang mabangga ang isa't isa, ngunit sa ganoong mahalagang lugar, ang pagbugbog sa iyo ay gumagawa ng gulo at lumalabag sa mga patakaran ng pamilya. Kung hindi mo ito pinapahalagahan, mahirap kumbonsihin ang karamihan. Hindi nararapat na magtipon ng mga tao para makipaglaban sa silid ng pagpupulong ng pamilya. Sigaw ng matanda, na nagpang-inig sa lahat ng mga miyembro ng pamilya na naroroon, na orihinal na binalak na direktang i-disqualify ang lahat ng naroroon sa pagpili, ngunit walang sisihin sa batas, hindi namin maaaring kanselahin silang lahat. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hong Dali, at ang kanyang orihinal na seryosong mukha ay agad na naging puno ng kabaitan. Hindi niya binanggit kung ano ang nangyayari dito, ngunit ngumiti lamang at nagtanong, Dali, nakikita ko na ang iyong mukha ay mukhang mas maganda kaysa dati. Mas mabuti ba ang iyong kalusugan? Nakangiting naglakad si Hong Dali, yumakap sa braso ni Hong Tu, at sinabing, nagmamalasakit pa rin sa akin si Lolo, haha, mas malakas ang katawan ko kaysa dati. Sa bagay walang masama sa pagtakbo at pagtalon. Pero ikaw, Lolo Fuzi, maganda ang tindig, kulay rosas na kutis, at mukhang bata. Bumata ka habang nabubuhay. Pagkatapos ay binati niya sina Hong Wei at Hong Ying, kumusta, pangalawang lolo, pangatlong lola. Okay. Napabuntong hininga si Wang Mingyo nang marinig niya ito. Walang hiya talaga itong young Master Dali. Kahanga-hanga ang gayong pambabala. Sa pagbabalik tanaw, ito ay normal. Ipinagmamalaki ng batang ito ang pagiging aliberga. Makapal yata ang mukha niya sa pader ng lungsod. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, nakaramdam ng labis na kasiyahan si Hong Tu at nakangiting sinabi, ilang taon na kitang hindi nakikita, pero ang sweet mo naman, haha. Tumawa siya at tinapik ang likod ng kamay ni Hong Dali, at pagkatapos ay tumingin kay Tang Moxon, na nakatayo sa hindi kalayuan sa likuran. Nakita niya ang kanyang kulay rosas na mukha at kulay rosas na pisngi, ang kanyang mukha ay kasing pinong bulaklak, ang kanyang mga mata ay puno ng titig, ang kanyang mukha ay napakaganda, ngunit malabo din ng kaunti. Kamukha ng kanyang matandang kasamang si Tang Fei, agad siyang nagtanong ng mahina, babae, ikaw ba si Tang Moxon, apo ni Tang Fei? Nang magtanong si Hong Tu, ibinuka ni Tang Moxon ang kanyang mga labi at ngumiti, pagkatapos ay masunurang humakbang pasulong upang batiin siya, Tang Moxon, nakilala mo na ba si Hong Tu? Lolo. Hello, Lolo Hangto. Pagkatapos marinig ito, nakaramdam ng labis na pananibig si Mr. Hangto at nakangiting sinabi, okay, oh, mukhang maganda, mukhang maganda. Matapos hawakan ito ng mahabang panahon, nakakita si Hangto ng isang esmeralda. Dumating ang Pulse Heiress, babae, Lolo, wala akong dalang mabuti. Ang jade bracelet na ito ay sadyang ganyan. Ibinibigay ko ito sa iyo, ngunit huwag mong ayawan. Si Hong Ying sa gilid ay ngumiti at nagsabi, girl, ang elder, ito ang mga bagay na nasa ilalim ng kahon. Ilabas mo lahat ng ito. Bagamat ang kalidad ng Pulse Heiress na ito ay karaniwan, ang kahulugan nito ay hindi pangkaraniwan. Noon ang panahon na ang dakilang elder ay nasa panganib. Namula si Hong Tu at sinabing, huwag mong banggitin ang nakaraan. Ngumiti si Hong Ying at tumigil sa pagsasalita. Sa oras na ito, gaano man katanga si Tang Moxon, alam niya na ang Pulse Heiress na ito ay may malaking kahalagahan. Noong una ay ayaw niyang tanggapin ito, ngunit pagkatapos ay naisip niya na kung tatanggapin niya ito, magiging mas kumpiyansa si Hong Dali. Agad niyang kinuha ito at isinuot, at nakangiting sinabi, salamat po. Lolo Hong Tu. Humagalpak ng tawa ang kulubat na mukha ni Hong Tu, mabait na bata, napakasaya, gaya ng ugali ng lolo mo noon. Ito. Dapat ay isang oras ng kapistahan, ngunit kinailangang paalalahanan siya ni Hong Jianye. Sinabi muli ang sinabi niya, Elder, ang mga anak ng pamilya ay hindi pinapayagang gumawa ng anuman sa mga anak ng parehong angkan. Bagamat ang mga bata ay hindi may iwasang mabangga ang isa't isa, ang pag-aaway sa ganoong mahalagang lugar ay lumalabag sa mga patakaran ng pamilya. Kung ito ay hindi papansinin, natatakot ako na mahirap kumbonsihin ang publiko. Alam kong mahal mo si Dali, ngunit sa palagay mo ba ito ay oras na para sa negatibong epekto, kaya natatakot akong magbago. Napaawang ang labi ni Hong Tu nang maramdaman niyang wala siyang silbi. Ang kanyang pang-apat na anak ay palaging maliit.
Noon pa man ay naiinggit siya sa talento sa negosyo ni Hong Wigyu at gusto niyang bigyan ng mas maraming benepisyo ang kanyang anak na si Hong Anbao. Paanong hindi ito malalaman ni Hong Tu? Pero tama ang sinabi niya. Nariyan ang mga alituntunin ng pamilya, at bilang dakilang elder, natural na kailangan niyang magpakita ng halimbawa. Sa pag-iisip nito, tumingin si Hong Tu kay Hong Dali, isang magiliw na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata, huminga ng mahina, at pagkatapos ay nagtanong, Dali, ano ang sasabihin mo? Ako, napakunot noo si Hong Dali. Nakangiting sabi ni Noos, originally, I came today just to ask for leave from you, uncle. As you know, I am usually a bit prodigal. I think it is not appropriate for me to come to this important occasion for the family to choose outstanding children. The gadgets I usually tinker with are just so, buti na lang at mukhang hindi ako nawala ng Kat-Anji tanging pera. Pagkatapos sabihin ito ni Hong Dali, naging berde sina Hong Anbao at Hong Janye. Ang lalaking ito ay pumunta dito ngayon para lang humingi ng pahinga, ngunit pagkatapos ng lahat ng kanyang mga problema, ang taong ito ay hindi na umalis. Sinabi ni Hong Anbao na ito ay mapait. Kung alam mo ito, bakit mo sasabihing ginagawa mo ito? Bakit hindi mo nalang hintayin na umalis siya at umalis? Ang problema ngayon ay alam ni Hong Dali kung paano magdagdag ng insulto sa pinsala at napakahusay nito. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon ngayon, tumingin si Hong Dali kay Hong Janye at Hong Anbao na nakatayo sa isang tabi, at nakangiting sinabi, ngunit pagkatapos ng sinabi ng aking pang-apat na tiyuhin ngayon, sa tingin ko ay tama ito. Ang patakaran ng pamilya na ito ay hindi maaaring sirain. Kung ako ay humiling ng umalis hindi magandang kung ako ay umalis, kaya ako ay sasama muna. Well, ako ay lubos na ikinalulungkot para sa kung ano ang nangyari sa kanyang paa, ang Bao ay tila aksidenteng nadulas ang kanyang paa. Hindi ko talaga siya masapak, ikaw. Galit na galit si Hong Anbao at gustong sabihin ang pagkakaiba. Tumingin sa kanya si Hong Dali na may inosenteng mukha, Kuya Anbao, hindi talaga kita masasaktan. Kung mabangga tayo, siguradong lilipad tayo. Ako ito, tama ka ba? Ang dahilan ni Hong Dali ay mas kapanipaniwala kaysa sa live na video. Para sabihing kaya niyang tamaan ang Hong Anbao, 11 sa 10 tao ang hindi maniniwala. Oo nga, si Hong Wei, na nakatayo sa tabi, ay inikat ang fitness ball sa kanyang kamay at tumango, tama ang sinabi ni Dali. Oh, Anbao, kailangan mong maging mas maingat sa paglalakad sa hinaharap, baka sakaling matamba mo talaga si Dali. Halika na nga, baka hindi ka na mapatawad ng panglima mong tiyuhin. Kahit nakangiti si Hong Wei, alam niya iyon sa kanyang puso. Okay, naiintindihan ko. Matapos marinig ang sinabi ng pangalawang elder na si Hong Wei, si Hong Anbao ay pawis na pawis. Sa puntong ito, matitiis lang niya ito. This guy is very flexible and actually can come over and apologize to Hong Dali. Dali, I wrongly blamed you before, please don't blame me. Kasalanan ko rin naman kung hindi ko pinansin. Next you should be careful next time. Haha. Si Brother Anbao ay may sinabing seryoso, sabi ni Hong Dali na may ngiti sa kanyang mukha, mukhang hindi nakakapinsala. Kailangan kong hilingin kay Kuya Anbao na alagaan ako sa hinaharap. Mahina ako. Dapat akong palayain ni Kuya Anbao. Si Hong Anbao ay bamantong hininga at tumalikod, hindi makapagsalita. Nang makitang ganap na ng ibabaw si Hong Dali, umawang ang bibig ni Hong Janye sa galit. Inilibot niya ang kanyang mga mata. Pumasok sa isip niya ang plano at alam niyang hindi niya mahawakan si Hong Dali sa oras na ito, kaya pinaputukan niya ang mga tao sa paligid ng Hong Dali, dakilang elder, dahil hindi pagkakaunawaan ang nakaraang sitwasyon, kalimutan mo na ito. Ngunit ang mga taong ito sa paligid ng Dali ay pumipilit na pumasok sa asyenda. Kung hindi mo ito haharapin. Ang Hong Tu ay masasabing accommodating sa Hong Dali ngayon. Naaawa na siya kay Hong Dali mula pa noong bata pa siya, pero hindi ibig sabihin na ganoon na lamang ang pakikitungo sa iba. Agad na lumingon at tumingin sa driver na si Wang Minggayo at iba pa. Malamig niyang sinabi, totoo na si Dali ang aking magaling na apo, ngunit hindi ibig sabihin na maaari kayong magkagulo. Ang aking Hong family manor ay sinira ninyo ngayon. Kung wala akong paliwanag, sasabihin ng mga tao na walang tao sa aking pamilyang Hong. Ano ang masasabi mo? Tumabi si Hong Dali at nagtanong, Lolo, nandito ka lang ba para tulungan ako? O pumikit ka na lang? Oo, hehe, irerespeto na kita simula ngayon. Good boy, hindi ito isang bagay na pumikit. Tinapik ni Hong Tu ang kamay ni Hong Dali at umiling. Nagkatinginan si Wang Minggayo at ang iba pa na may pagkalito. Sa wakas, naunang humakbang si Li Nianwei, sumaludo kay Hong Tu, at mahinahong sinabi, nabangga ko ang lugar na ito ngayon, at alam kong hindi dapat, kaya handa akong tanggapin ang anumang parusa mula sa dakilang elder. Siya si Hong Dali ay hinawakan ito sa isang kamay, at hanggat walang nangyari kay Hong Dali, hindi ito mahalaga sa kanya. Tumayo si Li Nianwei, at sinundan ito ng iba. Sinabi ni Wang Minggayo, Elder, hanggat maayos ang young master, maaari mo kaming parusahan sa anumang paraan na gusto mo. Wala kaming tutol. Nang sabihin niya ito, kinatawan niya ang lahat. Tinanggap ang parusa. Magsasalita na sana si Hong Tu, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang matandang lalaki ang lumabas mula sa karamihan,
ngumiti kay Hong Tu, at sinabing, Kuya Hong, hindi pa kita nakikita sa nakalipas na 50 taon, ngunit ganoon pa rin ang ugali mo, hehe. Ikaw ba? Tumingin si Hong Tu kay Old Man Wang nang maingat at biglang nagulat, ikaw ba si Wang Daoming? Sigaw ni Hong Tu, at alam ni Hong Jianye sa gilid na may mangyayari. Ako naman, hindi mo talaga ako nakakalimutan, haha. Oo nga, tumawa ng malakas si Wang Daoming, humakbang pasulong ng hindi magalang, niyakap si Hong Tu, at sinabing, 50 taon na ang lumipas sa isang kisap mata. Sa larangan ng digmaan, sabay-sabay kaming nag-inuman at nakikipaglaban ng baril. Naaalala mo pa ba nung hindi sinasadyang natamaan ako ng ligaw na bala, at ikaw ang tumulong sa akin na mahukay ang bala? Hahaha, ang tanga mo. Matandang lalaki. Tumawa si Hong Tu at niyakap ng mahigpit si Wang Daoming, at pagkatapos ay sinabing hindi nasisiyahan, akala ko na wala ka sa lahat ng mga taon na ito, at hindi mo man lang ako pinuntahan. Nasa malalim ka nitong compound ng palasyo. How dare I came here easily? Kapag nakapasok na ako sa Howmen, kasing lalim ito ng dagat. Kinagat ni Wang Daoming ang kanyang mga labi, kung hindi lang nagkaproblema si Master Dali ngayon, hindi ako papayag na pumunta rito. Ano ang gagawin mo sa mga batang ito? Paano kung ibenta mo sa akin ang ilang mukha? Nagpakita ka na, ano pa bang magagawa mo kung hindi mo ibenta ang mukha mo? Ngumiti si Hong Tu at niyakap ang mga balikat ni Wang Daoming, sa orihinal, ayon sa mga patakaran ng ating pamilyang Hong, hindi bababa sa 3 taon sa bilangguan, o higit sa 10 taon kung masama ang mga kondisyon. Ngunit kung may sasabihin ka, gagawa ako ng exception at ikulong ko sila sa loob lamang ng 3 buwan. 3 buwan, nag-isip sandali si Wang Daoming. Sa huli ay tumango lang siya, tama, kung tutuusin, ang 3 buwan ay magiging 3 buwan kung ang tarangkahan ng asyenda ay ibagsak. Babae Nianwei, batang lalaki Minggayo, ano ang sasabihin mo? Nagkatinginan si Li Nianwei at ang iba pa at sinabing, whatever the elder. Galit na tumalon si Hong Dali, anong ginagawa mo? Gusto mo akong makulong ng 3 buwan? Kung hindi ko ito gagawin, hindi ko gagawin. Habang galit na galit, mabilis siyang hinayla ni Old Man Wang sa isang tabi at bamulong, aking pinakamatandang young master, huwag mong tingnan kung ano ang okasyon ngayon. Kung hindi niya ito haharapin, paano niya kukumbinsihin ang publiko sa hinaharap? Magtiwala ka minsan, matandang lalaki. Makinig muna, at pagkatapos ay makakahanap tayo ng solusyon sa ibang pagkakataon. Paano kung tiisin mo na lang? Galit na galit ako, masiglang sabi ni Hong Dali, ngunit mayroon siyang isang kalamangan, iyon ay, nakikinig siya sa sinasabi at naiintindihan si Mr. Wang. Tama ka. Nagkagulo ako ngayon at gumawa ng trespassing. Ito ay talagang hindi mabibigyang katwiran kung walang parusa. Mapait na tumango ako at sinabing, well, minsan lang ako makikinig sa iyo, please tiisin mo muna ako sa ngayon. Haha, yan ang ginagawa niyang Master Dali, makinig ka sa payo ng iba. Ngumiti si Boss Wang at bumalik sa Hong Tu, Old Hong, bakit hindi muna tayo uminom? Natural iyon. Tinapik ni Hong Tu si Wang Daoming sa balikat, at pagkatapos ay tumingin kay Li Nianwei. Sa pagkakataong ito ay mas mabait ang kanyang mukha, ikaw ba si Li Nianwei? Narinig ko na ang tungkol sa iyo. Maraming kabataan sa aming pamilya ang gustong makinig sa iyong mga kanta. Bueno, ang babae ay maganda, may magandang ugali, at napaka-protective sa amin. Not bad, not bad. Ngumiti si Li Nianwei at nagsabi, salamat, elder, sa papuri. Tumango si Hong Tu at tumingin kay Wang Minggayo at sa iba pa, ikaw ba si Wang Minggayo? Ang driver bago si Wigyu. Bueno, alang-alang sa puwersa, nang ahas kang pumasok sa asyenda. Kapuri-puri para sa iyong katapangan. Nagmamadali si Wang Minggayo. Pawis na pawis siya at sumagot, I don't dare. Medyo nababalisa lang ako noon. Haha, loyal ka para protektahan si Lord. Ito ay isang magandang bagay. Tumango si Hong Tu at nagsabi, ang isang kodigo lang ay katumbas ng isang kodigo. Ang pagprotekta sa Panginoon ay isang gantimpala. Ikaw ay parurusahan sa pagpasok sa asyenda. Sinabi ni Wang Minggayo, naiintindihan ko, naiintindihan ng lahat. Oo, mahinang sabi ni Hong Tu, sige, bumaba ka muna. Agad na sinundan ni Li Nianwei at ng iba pa ang mga gwardya palabas. Habang humahabol si Tang Moxon, malakas na sumigaw si Hong Tu, munting bastard, ano ang ginagawa mo? Bumalik ka kaagad. May kikitulog na lang ako sa kanila ngayong gabi, sagot ni Hong Dali habang tumatakbo, Tito, bukas magkikita pa tayo sa umaga. Ang munting brat na ito, walang magawang sabi ni Hong Tu, tingnan mo yan, mukha siyang tumatalo na unggoy na kabayo. Haha, napakakaakit-akit ni Master Dali, nakangiting sabi ni Wang Daoming. Hindi ako papayag na sundan siya. Okay, lumingon si Hong Tu at kumaway, wala na ang lahat, bumalik ka at magpahinga ng mabuti. May family meeting bukas ng 2:00. Oo, malakas na tumugon ang lahat. Pagkatapos ay bumalik at maghanda. Ang tatlong matatandang sina Hong Tu, Hong Wei, at Hong Ying ay umalis sa venue. Hinawakan ni Hong Tu ang kamay ni Wang Daoming at ngumiti habang naglalakad, Daoming, uminom tayo. Oh, ilan na lang ang natira sa mga kasama natin noon. Kailangan mong sabihin sa akin mamaya.
Wala nang natitira, hinaing ni Wang Daoming, pareho kaming halos 80, at ang mga matatandang iyon ay mas mahusay kaysa sa amin. Pareho pa kaming matanda, at halos naging abo na sa nakalipas na ilang taon. Sabay-sabay na naglakad ang ilang tao at hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang leisure tea house sa Manor. Umupo silang apat sa paligid ng tea table. Ang mga katulong ay gumawa na ng tsaa. Pagkatapos ng magandang ulan sa Longjing, ibinuhos ni Hongtu ang isang mangkok para kay Wang Daoming at nakangiting sinabi, Daoming, hindi mo ako pinuntahan nitong mga dekada. Kumusta ka kamakailan? Sabay tayong ipinanganak at namatay noon. Mayroon ka pa ring ganoong pagkakaibigan sa akin. 50 taon na ang nakakaraan mula nang makipaglaban tayo sa maliliit na demonyo, humigop ng tsaa si Wang Daoming at sinabing, nakaraan na ang lahat, sayang, huwag na nating banggitin. Halos mabaon na ang matandang buto na ito, bakit ang dami mong iniisip? Maganda ang ugali ni Master Dali at hindi sineseryoso ang anumang bagay, kaya maswerte ka. Sa oras na ito, nakangiting sinabi ni Hong Wei, speaking of which, kuya. Paano ka nasangkot sa batang ito na si Dali? Siya ay isang anomalya. Natawa si Wang Daoming, bukod sa pagsasanay sa boxing, kadalasan ay nagtatrabaho ako sa isang maliit na barbershop upang kumita ng pera para sa mga inumin. Ang rearview mirror ng kotse na sinasakyan ko ni Master Dali ay natamba, ngunit hindi ako hiniling ni Master Dali na bayaran iyon. Ang brat na ito ay palaging alibughang, kaya normal na hindi kanya hiniling na bayaran ito. Tumatawa, ano ang sumunod na nangyari? Pagkatapos ay umalis ako, at pagkatapos ay nabalisa ako noong araw na iyon. Maganda rin ang ekspresyon ng mukha ni Wang Daoming, nakabangga ulit kami. Paft, hindi nakatiis si Hongtu na humigop ng tsaa. Huminto at tumalsik, talagang itinadhana kayong dalawa. Kabanata 203 Pagpupulong ng Pamilya, 5. Hindi ba totoo iyon? Nang banggitin ito ni Wang Daoming, gusto niyang tumawa, noong mga oras na iyon, hindi ko talaga alam na apo mo siya. Sa buod, hindi masamang tao ang young master na ito. Hindi siya kasing yabang ng ibang young masters mula sa malalaking pamilya, na medyo magaling. Mabait siya at hindi nakakahiya sa sinuman. Pagkatapos makipag-chat, napagpasyahan kung tumambay na lang sa kanya, sa anumang paraan, nagpapatuyo ako ng buhok. Walang sapat na pera para gastusin. Napakaswerte ng lalaking ito. Oo. Umiling si Hongtu, ayos lang, ang batang ito ay isang taong masisiyahan sa kaligayahan. Parehong sinabi ni Hong Wei at Hong Ying. Sabi nila aliberga ang batang ito, pero tingnan ko, matalino talaga siya. Napabuntong hininga si Wang Daoming, siya ay matalino hindi sa maliliit na bagay, ngunit sa kanyang saloobin sa buhay. May kasabihan na maganda ang takbo, kaya mong magdusa. Tanging kapag handa kang sumuko ay makakamit mo ang isang bagay. Ako ay isang matandang lalaki na nabuhay ng napakatagal upang umunawa, ngunit naiintindihan ito ng batang ito sa murang edad na ito. Ha, pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Wang Daoming, hinampes ni Hongtu ang kanyang mga binti at nakangiting sinabi, tama. Medyo matalino ang batang ito, kung hindi, hindi ko siya magustuhan ng sobra. Kung hindi, bakit lahat ng tao sa paligid niya ay magiging mabait sa kanya, hindi ba? Wang Daoming napangiti siya at biglang nagtanong, speaking of which, naramdaman ko na lang na hindi mo masyadong gusto ang mag-ama. Ano ang nangyayari? Ibig mong sabihin si Jianye at ang kanyang anak. Walang magawang sabi ni Hongtu. Bumantong hininga, kung pag-uusapan, siya at si Wei Guo ay pareho kong anak. Dapat ay katumbas ako ng isang mangkok ng tubig. Sa kasamaang palad, ang 9 na anak ni Longsheng ay iba. Si Wei Guo ay isang mapagbigay at mabait na tao, ngunit si Jianye ay ganap na kabaligtaran. Ito ang bata ay mayabang, nagseselos at mapaghiganti. Noon, si Wei Guo ay palaging nahuhumaling sa kanyang mga mapagkukunan, kaya't siya ay nahuhumaling sa negosyo, kaya't siya ay laging nahuhumaling kay Wei Guo. Ito, bagay din sa kanya ang ugali ni Anbao. Mahirap para sa kanilang dalawa na makamit ang magagandang bagay, at ang apelyido nila ay Zhang Yang. Mahilig din siyang mag-iskema. Nako, hindi ko mapigilan. Ang hirap kasi ng apelyido niya. Well, totoo. Madaling palitan ang pangalan ng pamilya, ngunit mahirap palitan ito. Hindi ka taka-taka na masyado kang kumikiling kay Dali. Ang ganitong uri ng usapin ng pamilya, Wang Daoming. Hindi madaling makagambala, kaya iniba niya ang usapan at sinabing, mahirap lutisin ang mga usapin sa pamilya, at ganoon din ako. May junior brother ako, alam mo ba? Noon pa man ay gusto niyang magkaroon ng magandang kompetisyon sa akin. Matanda na ang aming mga braso at binti at hindi pa namin nakikilala ang aming sarili. Sa huli, sinabi niyang makikipagkompetensya siya sa kanyang mga apprentice upang makita kung sino ang mas mahusay para sa kanya. Nag-aalala ako kung sino ang mas mahusay para sa kanya. Napaisip si Hongtu at biglang nagsabi, Tung. Oo, siya yun. Walang magawang sinabi ni Wang Daoming, ang kanyang apprentice ay binansagan na Iron Bear. Nakasuot siya ng isang telang bakal. Sa totoo lang, hindi niya ako masasaktan, ngunit kung gusto kong talunin siya ng walang mga kamay, hindi madaling mahuli siya. Alam mo, kapag sapat na ang depensa, ang kahinaan ay maaaring halos hindi pansinin. Natatakot ako na kung ang batang ito ay makahanap ng problema. Sana walang mangyari, sabi ni Hongtu.
Umiling siya at sinabi, hindi makayanan ng katawan ni Dali ang gayong pagdurusa. Oo, kaya sinadya kong tinanggap ang isang disipulo na nagngangalang Mu Zxiao, umaasa na ito ay magiging kapaki-pakinabang. Ngumiti si Wang Daoming at sinabing, gagawin ko ang lahat para masunod ang tadhana. Well, iyon lang ang magagawa natin ngayon. Haha, okay, huwag mong pag-usapan ang mga hindi kasiyasang bagay, payo ni Hong Ying sa gilid, hindi pa huli ang lahat para uminom ng tsaa, matulog na tayo ng maaga. Sa isang maluwang na guest room sa Hangs Manor, galit na hinagis ni Hong Anbao ang unan at mapait na sinabi, galit na galit ako. Galit na galit ako. Bakit pinapaboran ng lahat si Dali, ang alibughang anak na iyon? Bakit? Paanong hindi ako mas mahusay kaysa sa kanya? Si Hong Jianye, na may makinis na buhok sa likod, ay sumimangot at sinabing, Anbao, si Dali ay nakikilahok na ngayon sa pagpili ng mga mahuhusay na anak sa pamilya. Gaano ka katiyak na malalampasan mo siya sa kanyang sinisikap na gawin kamakailan? Mukhang magaling silang lahat. Siya ang pinaka nakikipagkumpetensya sa akin. Malungkot na sinabi ni Hong Anbao, akala ko madi-disqualify siya kung gagawa siya ng magandang palabas ngayon. Sino ang nakakaalam na ang batang ito ay nagpaplanong umatras sa halalan ngayon? Oo, ngunit ngayon ay wala siyang planong umatras. Ang dakilang elder ay may kinikilingan din sa kanya at pumikit na lamang at hindi siya papanagutin. Kung hindi, iilan lang sa kanyang mga alipors ang magiging daan para mapatalsik sa kanya ang kanyang mga alipors. Sige, huwag kang ma-depress. Nangyari na. Wala nang kwenta ang sasabihin pa. Mabagal na sinabi ni Hong Jianye, bukas ay ang pagpili ng mga natatanging anak ng pamilya. Kailangan mong gumanap ng maayos. Palihim kitang tinulungan sa mga account na iyon. Ang unang lugar ay makakakuha ng 100 milyong pondo para sa pagpapaunlad, at ang pangalawang lugar ay makakakuha ng 80 milyon. Iyong dalawang ito. Walang pag-asa sa ngayon, ngunit ang ikatlong lugar na may 50 milyong pondo ay hindi isang malaking problema. Ang susunod na hakbang pababa ay 20 milyon. Masyadong malaki ang gap. Kailangan nating magsumikap. Alam ko. Gumawa ako ng plano para sa pagbuo ng menu beverage. Ipapaliwanag ko itong mabuti pagdating ng panahon. Dapat walang problema. Well, tiyak na hindi makukuha ni Dali ang mga dokumentong ito sa pagpaplano at iba pa. Napakataas pa rin ang iyong pag-asa. Alam ko. Sige, matulog ka na. Confinement room. Confinement room daw iyon, pero hindi pinahiya ni Hangto si Wang Minggayo at ang iba pa. Isa talaga itong malaking guest room, isang hiwalay na dalawang palapag na gusali sa hilagang silangan na sulok ng manor. Mayroong karaniwang lahat ng uri ng kagamitan sa loob. Bukod sa hindi makalabas, wala namang masyadong nakakabahala. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Hong Tuno na ang pagiging tapat sa amo ay isang gantimpala, at ang pagpasok sa asyenda ay isang parusa, kaya't ang pagiging nag-iisa sa pagkakakulong ay isang parusa. Ang magandang kapaligiran sa nag-iisang silid na ito ay natural na isang gantimpala. Dali, pipili tayo bukas ng mga natitirang miyembro ng pamilya, bakit hindi ka nagmamadali? Umupo si Tang Moxon sa kama at galit na sabi. Ang batang babae ay medyo motibasyon, kaya natural na nag-aalala siya tungkol kay Hong Dali. Siyempre, sinadya niya yun kung ano ang gagawin ni Hong Dali dahil sa kanyang mga salita iyon ay maliban kung ang araw ay nagmula sa kanluran. Lumabas ka. Gaya ng inaasahan, ipinatong ni Hong Dali ang kanyang ulo sa dibdib ni Lin Yanwei at hindi nag-aalala sa pagdalo sa pulong ng pamilya. Sa halip, malumanay niyang dinidilaan ang mga buto ng melon at nakangiting sinabi, wala akong planong sumali sa seleksyong ito, bakit ako mag-aalala? Pero, nag-isip si Tang Moxon ng mahabang panahon, ngunit sa huli ay walang lumabas. Ngunit naunawaan ni Lin Yanwei sa kanyang puso at nakangiting sinabi, Young Master, malakas ka ng walang pagnanais. Hindi siya naghahanap ng katanyagan o pakinabang, kaya natural na hindi niya gagawin. Kailangang mabalisa. Zinkson, huwag kang mabalisa. Walang kwenta ang pagiging balisa. Totoo naman. Nag-isip sandali si Tang Moxon, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maupo. Sa pagkakataong ito ay nagsalita si Hong Dali, sa totoo lang, hindi ako nagmamadali. Ang pangunahing punto ay hindi makakalabas si Sister Yanwei at ang iba pa hanggang sa makalipas ang 3 buwan. Paano ko gagastusin ang buwang ito? Oo. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, biglang lumiwanag ang mga mata ni Tang Moxon, Dali, sabihin mo sa akin, kung nakakuha ka ng magandang ranggo sa kompetisyon ng pamilya na ito, magkakaroon ka ba ng kakayahang makipag-ayos ng mga kondisyon? Matapos marinig ang mga salita ni Tang Moxon, umupo si Hong Dali at masayang sinabi, kapag sinabi mo iyan, talagang nararamdaman kung posible ito. Ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong gawin? Saglit na nag-isip si Tang Moxon, pagkatapos ay yumuko ang kanyang ulo, kalimutan mo na ito, hindi ko alam kung paano ikumpara, hayaan mo na lang na ang kalikasan ang kumuha ng landas nito. Napatulala si Hong Dali nang ang lahat ay walang maisip na magandang ideya. Biglang tumunog ang cellphone ni Hong Dali. Kinuha ito ni Hong Dali at tiningnan, at agad na sumagot ng may ngiti sa kanyang mukha, Hoy, Dad, nasaan ka? Nandito ako. Humalaklak si Hong Wigyo sa kabilang panig ng telepono, Dali. Ayos ba ang lahat? Hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol sa pagpupulong ng pamilya noon.
Natakot lang ako na baka mabalisa ka. Ituloy mo lang. Oo nga pala, walang nambubuli sa'yo, di ba? Sigurado siya, buti naman at hindi ko sila binubuli. Dad, kailan ka darating? Sa palagay ko ay hindi ako darating hanggang bukas ng gabi. Ang kumpanya ay may napakahalagang mga pagpupulong sa nakalipas na 2 araw, sabi ni Hong Wigyu sa kabilang panig ng telepono, ang pagpupulong ng ating henerasyon ay kinabukasan, kaya hindi ako pumunta ngayon. Siguradong magaling ka doon. Kung mayroon kang anumang bagay, tawagan mo ako sa lalong madaling panahon. Naririnig mo ba ako? Alam ko, sabi ni Hong. Malakas siyang sumangot. Noong una ay gusto niyang magtanong tungkol sa pagpili ng pamilya ng mga mahuhusay na anak, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, nagpasya siyang kalimutan ito kahit na alam niya ito, walang oras upang maghanda ngayon, kaya nanatili lamang siyang wala sa paningin at wala sa isip, walang nangyayari dito. Itay, huwag mag-alala. Bueno, matulog ka ng maaga, muling babala ni Hong Wigyu, huwag makipag-away sa iba, walang kabuluhan. Okay, naiintindihan ko. Hindi kami nakikipag-away sa kanila. Nagdulot lang ito ng malaking santukan sa kanila, okay. Pagkatapos ibaba ang telepono, nagkibit balikat si Hong Dali, okay, iyon lang muna. Gawin na natin ang lahat ng kailangan mong gawin. Matutulog muna ako. Agad na bumalik ang lahat sa kani-kanilang kwarto at nagpahinga ng mabuti. Isang gabi ng katahimikan. Kinaumagahan, maagang bumangon ang ibang miyembro ng pamilya para maghanda ng mga materyales. Umaasang hihijitan nila ang iba sa pulong para makakuha ng mas maraming mapagkukunan para sa pag-unlad, ngunit natulog si Hong Dali hanggang hating gabi bumangon siya pagkatapos ng 3 poste. Anong oras na? Iminulat ni Hong Dali ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang paligid. Oh. By the way, this is not home. Tumangala siya sa gold inlaid na orasan na nakasabit sa dingding. Muli siyang humiga na may tunog ng pop, 9:30 pa lang, matutulog muna ako nasa bahay ako o hindi nakatulog ng maayos. Saktong naghahanda na siyang matulog ay biglang nag-click ang pinto ng kwarto. Tumunog ang tunog, at umalingaw-ngaw ang boses ni Tang Moxon, Dali, oras na para bumangon at kumain. Pagkatapos ng hapunan, maghanda. May family meeting sa 2:00 ng hapon. Pagpupulong ng pamilya. Natigilan sandali si Hong Dali, at sa kanya naalala. Mukhang pumunta ako dito para dumalo sa isang uri ng pagpupulong ng pamilya. Nako, pero ayoko talagang pumunta. Ang mga bagay na iyon ay hindi nauugnay sa isang maliit na alibughang tulad ko. Kung pupunta ako, siguradong pagtatawanan ako ng mga batang iyon. Kahapon, nasa malaking bahay ako. Napakaraming tao sa conference room. Pwede bang huwag kang pumunta? Walang gana na tanong ni Hong Dali. Ano sa tingin mo? Sumigaw si Tang Moxon, bumangon ka Dali, mamasyal tayo pagkatapos ng hapunan. Okay, dahan-daang tumayo si Hong Dali at nagsuot ng damit, babangon ako ngayon, huwag mo akong madaliin. Huwag magmadali. Si Hong Dali ay nagbibihis at naglalaba. Pagkalabas niya ng kwarto niya at makarating sa restaurant, naghihintay na ang iba doon, naghihintay na dumating siya. Ngumiti si Lin Nianwei at nagsabi, narito na si Young Master, bilasan mo. Halina't kumain. Nako, hindi mo na ako kailangang hintayin sa susunod. Umupo si Hong Dali at kinuha ang kanyang chopstick, makakain ako tuwing babangon ako. Pagkatapos ay maghintay hanggang sa susunod. Ito ay isang malaking araw ngayon. Si Tang Moxon ay naghain ng pagkain kay Hong Dali at sinabing, kumain ka pa. Hindi ko alam kung gaano katagal ang pagpupulong na ito. Huwag kang magutom pagdating mo sa loob. Pagkatapos kunin ang pagkain, sinabi ni Tang Moxon sa isang tabi, Dali, subukang panatilihing minimum ang iyong mga salita kapag nakapasok ka sa loob. Ang iyong mga kapatid na lalaki at babae ay hindi masyadong palakaibigan sa iyo. Pumasok ka at maging mahinahon, para hindi ka mahirapan. Tumanggaw din si Li Nianwei at nagsabi, Bueno, Young Master, kadalasan ay pinapaboran ka, at hindi maiiwasang magseselos ka sa mga tao. Ang taong ito ay labis na nagseselos, kaya mag-ingat ka. Ngumiti si Hong Dali nang walang pag-aalinlangan at sinabing, huwag kang mag-alala, matutulog na ako kaagad pagpasok ko. Hindi ko pa rin sila lalabanan. Kukunin ko iyon. Hindi ko narinig yun. Okay lang yun diba? Well, mabuti yun. Matapos marinig ang pagsang-ayon ni Hong Dali, nakangiting sinabi ni Tang Moxon, si Dali ang higit na nakikinig. Ito ay karapat-dapat purihin. Kailangan iyan. Pagkatapos ng almusal, si Li Nianwei at ang iba pa ay hindi nakaalis sa pagkakakulong. Kahit na sina Hong Dali at Tang Moxon ay hindi napapailalim sa paghihigpit na ito, wala silang mapupuntahan, kaya naglaro na lang sila ng poker kasama ang iba at masayang naglaro hanggang 1:30 ng hapon. Tiningnan ni Tang Moxon ang oras, iniligpit ang lahat ng card, at sinabing, Dali, malapit na ang oras. Ikaw, dapat kang mag-ingat. Walang problema, ngumuso si Hong Dali, matutulog lang ako. Matulog na tayo hanggang sa matapos ang meeting at maglalaro tayo pagbalik natin ng gabi. Okay. Malakas na tugon ng lahat. Kaya lumabas si Hong Dali, na natulog hanggang matapos ang pulong. Matapos mahiwalay sa iba, naisip ito ni Hong Dali. To be honest, nakakainggit talaga ang background niya.
Hindi may iwasang kutsain siya ng ilang tao, ngunit sa pagkakataong ito kailangan niyang gumawa ng mas kaunting problema at subukang makapasa sa pagsubok. Kung masaya si Lolo Hongtu, baka ma-release niya lahat, which would be the best. Nako, sa tingin ko ako ay nasa West 4th Ring Road, na may siyam na malalaking paa ng aso na sumusunod sa likod ko, at bawat tao ay may Tibetan Mastiff. Gaano ito kahanga-hanga? Ngayon siya ay nag-iisa. Kung ikukumpara ang dalawang bagay na ito, nakaramdam ng hindi komportable si Hong Dali. Matapos kong maglakad sa hindi kalayuan ay may nakita akong isang pamilyar na mataas na gusali na nakatayo sa harapan ko. Iyon ang malaking conference room kung saan ginanap ang family meeting. Malayo pa sa tarangkahan, binuksan ng gwardya sa pintuan ang pinto at sinabi kay Hong Dali, narito si Master Dali, mangyaring pumasok sa loob. Mukhang maganda ang epekto ng malaking kaguluhan kahapon at least napahiya siya. Hinog na. Tumanggaw si Hong Dali at seryosong pumasok sa malaking conference room. Ang pagpupulong ng pamilya ng Hong ay isang malaking kaganapan. Sino sa buong pamilya ang maglakas loob na magpabe? Sino ba naman ang hindi pumapasok ng maaga para maghintay ng meeting? May mga dumating pa ng madaling araw ng alas 6 ng umaga. Kung inutusan ito ni Hong Dali, tiyak na ito ang una. Kaya pagkapasok niya sa malaking conference room, may mga bulungan ng talakayan sa paligid niya. Nandito na si Dali. Nako, ngayon lang siya dumating. Ito ay talagang hindi nagbibigay ng sapat na pansin sa pagpupulong na ito. Mukhang wala siyang tiwala sa sarili. Dumating siya ng maaga at wala siyang dapat ihanda. Kaya, kada dating lang niya dito, isa, at least ang top 3 ay tiyak na hindi makakatakas. Sok, kung ipinanganak ako sa pamilya niya, ako ang mauuna. Biglang tumingin si Hong Dali. Sa oras na ito, ang malaking conference room ay puno ng mga tao. Natakot ako na baka mahigit 300 ang tao doon, dahil puno na ang mga mesa. Karamihan sa mga taong ito ay mga kabataan na wala pang 30 taong gulang, at marami sa kanila ay mga matatanda ng pamilya, marahil ay kasama ang kanilang mga anak. Sa katunayan, pagkatapos pag-isipan ito, hindi mahirap unawain na ang pagpupulong ng pamilya ng Hong ay magpapasya sa pamamahagi ng mga ari-arian para sa susunod na taon. Ang mga natitirang miyembro ng pamilya ay maaaring makakuha ng maraming mapagkukunan. Kapag nagnenegosyo, mas mataas ang kapital, mas malaki ang kanilang kikitain. Sa kapital na 100,000 yuan, maaari ka lamang kumita ng 30,000 hanggang 40,000 yuan sa isang taon. Sa kapital na 1,000,000, maaari kang kumita ng 5 o 600,000 sa isang taon. Umakyat sa 10-10 milyong antas, magkakaroon ito ng kita na daan-daan o 10-10 milyon. Sino ba naman ang hindi mabalisa? Sino ang maaaring hindi pansinin ito? Medyo marami ang mga kakilala sa hall na ito. Ang unang taong nakita ni Hong Dali ay ang matangkad at magandang kapatid na si Muyoxi na nakilala niya habang naglalakad sa kanyang aso sa Fengyuan Lake. Sa oras na ito, maganda at malamig pa rin ang magandang mukha ni Muyoxi, ngunit naglalaman din ito ng kakaibang alindog, at bahagya niyang tinitingnan ang sarili. Si Muyoxi ay isang bihirang henyo sa negosyo sa mga nakababatang henerasyon ng kanyang pamilya. Umupo siya sa pinakamalapit sa front desk. Ang isa pang kakilala ay medyo parang bata ang mukha at mukhang hindi hihigit sa 10 taong gulang. Guwapo din siya, pero medyo malamig ang mga mata at may nakakainis na ngiti sa bibig. Si Hong Ancheng ang nagpakita kasama si Muyoxi noong araw na iyon. Ang kanyang katayuan ay hindi kasing ganda ng kay Muyoxi. Nakaupo siya sa gitna ng isang grupo ng mga kabataan. Paminsan-minsan ay tinuturo niya si Hong Dali at paminsan-minsan ay tumatawa. Wala siguro siyang magandang sasabihin. Si Hong Anbao, na palaging laban sa kanya, ay nakaupo sa hindi kalayuan mula kay Muyoxi, nakatitig kay Hong Dali, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng apoy. Sa kasamaang palad, wala siyang lakas ng loob ni Hong Dali, at hindi siya gagawa ng anuman. Ang lakas ng loob mong magalit dito. Halika, may sama ng loob talaga ang lalaking ito. Halika at bugbugin mo ako kung maglakas loob ka. Humalaklak si Hong Dali at kalmadong iminuwestre gamit ang kanyang gitnang daliri na takot si Hong Anbao kaya bigla niyang ibinaba ang kanyang ulo. Isa itong malaking conference room. Kung mag-away ulit silang dalawa, pareho silang madi-disqualify. Huminga ng masama si Hong Dali. Sa kaunting tapang na ito, mukhang kailangan pa niya ng tulong, hehe. Bilang karagdagan, may ilang mga tao sa harap na hanay. Sa paghusga sa kanilang lakas at kumpiyansa, tila sila ay medyo mahuhusay na miyembro ng nakababatang henerasyon ng pamilya. Tinatayang lahat sila ay makakakuha ng magandang ranggo sa family meeting na ito. Hindi nakakagulat na ang pamilyang Hong ay maaaring umunlad sa ganoong sukat. Hindi sa banggitin ang mas lumang henerasyon, ang mga nakababatang henerasyon ay nagsimulang magnegosyo ng napakaaga, kasama ang kaligtasan ng mga fittest resources tumagilid, ang mga resulta ay maaaring isipin. Gayunpaman, habang hinahangaan ni Hong Dali ang sitwasyong ito, gusto rin niyang tumawa. Mukhang lahat ng mga taong ito ay kakumpetensya, at dapat mayroong maraming kompetisyon sa likod ng mga eksena. Kung hindi lalaban hanggang kamatayan, hindi bababa sa malamang na ang relasyon ay hindi mas mahusay. Sa labas, lahat ay tila mabait at mapayapa, ngunit kung iisipin mo,
tiyak na maraming maliliit na pandaraya sa likod ng mga eksena. Ano sa tingin mo ang kinalaman ng mga bagay na iyon sa iyong sarili? Napangiti si Hong Dali, random na nakahanap ng upuan sa likod at sa kawalan ng hangin, umupo, kinuha ang kanyang mobile phone at nagsimulang magbasa ng isang nobela. Napakahanda niya para sa araw na ito at nagdala ng mahabang manggas na kamiseta. Matapos basahin ang nobela saglit, nakaramdam siya ng antok. Nakatulog ng maayos. Ilang sandali pa siyang hindi nanunood nang bigla siyang nakarinig ng ingay at narinig niya ang malakas na sigaw ng pinuno ng mga seremonya, dumating na ang oras, narito na ang tatlong matatanda. Matapos marinig ang malakas na sigaw na ito, lahat ng naruroon ay tumayo at sumigaw ng malakas. Tumingin si Dali mula sa malayo at nakita ang tatlong matatanda, sina Hong Tu, Hong Wei, at Hong Ying, na naglalakad sa unahan, na sinusundan ng isang pangkat na halos 20 tao, na pumasok sa malaking conference room sa makapangyarihang paraan. Lahat ng miyembro ng pamilya na naruroon ay nagbigay ng mainit na palakpakan. Nandito ba lahat? Itinaas ng dakilang elder na si Hong Tu ang kanyang kamay at marahan itong pinindot, lahat, mangyaring maupo. Sunod-sunod na umupo ang lahat. Nang makaupo na si Hong Tu at ang iba pa, malakas na sumigaw ang Master of Ceremonies, ang pamilya Hong, magsisimula na ang selection meeting para sa mga mahuhusay na bata. Sa tunog ng paputok sa labas, nagsimula ang family meeting para sa nakababatang henerasyon ng pamilyang Hong. Sumunod, nagbigay ng talumpati si Hong Tu, ang kontemporaryong elder ng pamilya Hong. Nagsalita siya ng halos 10 minuto. Sana lang ay magsikap at magsikap ang mga anak ng pamilya. Ang pamilya ay hindi magiging maramo sa mga mapagkukunan para sa mga masisipag na bata. Anyway, palaging nukulat si Hong Dali sa panahong ito. Nang mabasa ko ang nobela sa dulo, halos hindi ako nakarinig ng ilang salita. Pagkatapos magsalita ng unang nakatatandang Hong Tu, sumunod na nagsalita ang pangalawang nakatatandang Hong Wei. Ang matandang ito ay medyo prangka at natapos pagkatapos lamang ng 1 minuto. Maganda siyang tinanggap ng mga anak ng pamilyang naruroon. Pagkatapos, ang ikatlong elder, Hong Ying, ay nag-anunsyo ng pagsisimula ng pagpili ng mga natitirang anak ng pamilya, at ngayon ay nagsimula na ang tunay na drama. Paano pa natin masasabi na ang pagpupulong ng pamilya na ito ay mahigpit na mapagkompetensya at formal? Inilagay ni Hong Dali ang lahat ng mga nobela kahit na wala siyang ideya tungkol sa pagraranggo, bilang isang miyembro ng pamilyang Hong, kailangan niyang maunawaan muna ang pangkalahatang proseso, tama ba? Pagkatapos ay nakita niya ang isang babae na mukhang isang magandang, heroic na babaeng sekretarya na nakatayo sa isang tabi, nakasuot ng mikropono sa kanyang tainga, at malakas na sinabi, ang unang hukom, Hong Tianyan. Hong Tianyan, 23 taong gulang, 1 at 3 nireranggo ang ika-36 sa taon, nakatanggap ito ng 2 milyon na pondo para sa pagpapaunlad. Ang kasalukuyang pagsusuri ng proyekto ay ang sumusunod, isang mid to high-end na hotel, isang fitness center, at isang bathing center. Sitwasyon ng pamumuhunan, ang pamumuhunan sa hotel ay 700,000, at ang kasalukuyang taunang netong kita sa gym ay 400,000,000,000,000,000,000,000,000 na may taunang netong kita na 170,000. Lihim na natigilan si Hong Dali nang marinig niya ito. Tila hindi maaaring maliitin ng sinumang miyembro ng pamilya na nasa ika-36 na pwesto. Tunay na hindi madaling makamit ang taunang net profit rate na 49%. Sa sandaling tumayo si Hong Tianyan, halos matuwa si Hong Dali. Hindi ba ito ang malas na lalaki na natama ng orange ni Hong Xiangfei? Tumayo si Hong Tianyan, same time na naglabas ng ulat, sumaludo sa lahat ng nakapaligid sa kanya, at pagkatapos ay nagsabi, ang proyektong pinaplano kong gawin sa susunod na taon ay isang pribadong club. Sumunod, nagsimulang magsalita si Hong Tianyan tungkol sa detalyadong plano sa pagpapaunlad. Isa. Background ng pagkakatatag ng club. Ang Tianang ay ang pampulitika, pang-ekonomiya, transportasyon, kultura, teknolohikal, impormasyon at pinansyal na sentro ng Zhejiang. Matagumpay itong nagdaos ng 5 ASEAN Expos at gumanap ng mahalagang papel sa pagtataguyod ng pag-unlad ng relasyon sa ekonomiya at kalakalan sa pagitan ng Changguo at ASEAN. Sa pag-unlad ng Tianang, ang pag-unlad ng panahon ay nagtutulak ng kaunlaran sa pananalapi, at sa parehong oras, ang mga pangunahing pangangailangan ng material na kultura ng mga tao ay nagbabago. Ang mga konsorsyum, multinational na negosyo, at mga kilalang brand ay dumagsa sa Zhejiang, at maraming natamo ang mga matagumpay na tao na may masaganang kayamanan ay may mas mataas na mga kinakailangan para sa personal na kalidad ng buhay. Pagkatapos ng trabaho, ang mga pagbabago sa mga konsepto ay humantong sa kasaganaan ng lipunan, at ang mga high-end na pribadong club ang pinakakinakatawan ng mga produkto sa panahong ito. Ito ang dahilan kung bakit plano niyang magbukas ng private club. Oo, ang sinabi niya ay Tianang. Na-develop yata doon. Ang Tianang ay dapat nakatumbas ng Hangzhou sa lupa. Ang Muton Wine Cellar Private Club ay isang nangungunang pribadong business club na nagpasyang magtatag batay sa mayamang karanasan na naipon sa mga nakaraang taon sa industriya ng serbisyo sa entertainment at sa pagsusuri ng mga pambansang patakaran. Susunod ang ilang mga profesional na ranggo, tulad ng pagsusuri sa kalamangan, kapaligiran at mga pasilidad ng hardware, mga proyekto sa entertainment, pangmatagalang layunin at iba pa.
Para kay Hong Dali, ang mga salitang sinabi niya ay isang salita lamang, dang. Nang marinig ko ang tunog, ito ay parang isang Buddha na nangangaral sa ambon, o parang isang dahon ng Bodhi sa pasukan ng isang kuweba na may 3 bituin sa ilalim ng papalubog na buwan. Naiyak ako sa narinig ko, at nagising ako at biglang naliwanagan. Gaya ng inaasahan, isa nga siyang natatanging miyembro ng pamilya. Labis na naliwanagan si Hong Dali sa plano ng pagpapaunlad. Kaya, nang matapos siyang magsalita tungkol sa kanyang plano, nakahiga na si Hong Dali sa upuan, antok na antok ang kanyang mga mata na halos hindi na niya ito maimulat. Wala pang 3 minuto ang talumpati ni Hong Tianyan. Sa bagay, napakaraming tao ang naroroon, siya kung magtatagal ang lecture, hindi masasabi kung gaano katagal ang pagbaba ng napakaraming tao, kaya itinatadhana ng family meeting na may 3 minuto lamang ang bawat tao. Nang matapos niya ang kanyang talumpati, si Hong Tu at ang iba pang 3 matatanda ay masayang tumango at sinabing, hindi masama, hindi masama. Yumuko si Hong Tianyan nang may paggalang at umupo. Sa orihinal, kung ang mga mahigpit na pamamaraan ay sinusunod, hindi ito magiging simple, ngunit dahil napakaraming mga bata sa pamilya, ang lahat ay maaari lamang mapanatiling simple. Susunod, nagsimulang magbigay ng mga talumpati ang mga natatanging anak ng pamilya. Ang ilan ay nakikibahagi sa catering, ang ilan ay nakikibahagi sa libangan, at ang ilan ay nakikibahagi sa mga alagang hayop at nagbukas ng pabrika ng damit. Nasa kanila ang lahat mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, kabilang ang halos lahat ng pangunahing pangangailangan sa buhay. Sa mga anak ng mga pamilyang ito, ang ilan ay may mataas na net profit margin na higit sa 70 o 80%, at ang mga may mas mababang net profit margin ay karaniwang maaaring magkaroon ng 20 hanggang 30%. Ito ay talagang nagpapaantok kay Hong Dali at paminsan-minsan ay nakikinig ng isa o dalawang pangungusap. Medyo nagulat. Hindi nakakagulat na ang pamilya ay lumalakas at lumalakas. Ang mga batang ito ay sinanay mula pagkabata, at halos wala sa kanila ang mga lampara na matipid sa gasolina. Sa conference room na ito, malamang si Hong Dali ang pinaka-relax. Anyway, hinayaan na lang niya ang lahat at hindi na niya pinag-isipan pa. Isa-isang nagsitayuan ang mga nasa harapan at nagbigay ng talumpati. Matapos ang humigit kumulang 100 ng tao, sa wakas ang pinakamataas na henyo ng pamilya, si Muyoxi, na kasing yabang ng isang puting sisni, ay tumayo at nagsalita. Ang panlabing-anim na hukom, si Muyoxi. Nang marinig ang sigaw mula sa itaas, dahan-daang tumayo si Muyoxi mula sa kanyang upuan. Sa sandaling siya ay tumayo, nagkaroon ng isang pagsabog ng mahinang talakayan sa malapit, at isang pares ng bahagyang nagninangas na mga mata ay mahigpit na nakalok sa kanyang maganda at malamig, ngunit medyo kaakit-akit na mukha. Kailangan kong aminin na si Muyoxi ay talagang isang kagandahan. Bagamat hindi siya kahanga-hanga, ang magkasalungat na kombinasyon ng lamig at alindog sa kanyang mukha at ang kanyang matangkad na lampas lamang sa 1.7 metro ay agad siyang naging sentro ng atensyon. Ang sentro ng atensyon. Siyempre, isa pang napakahalagang dahilan ay tiyak na hindi siya florera. Si Muyoxi, 24 na taong gulang, ay isang namumukod-tanging miyembro ng pamilya. Noong 2013, siya ay nauna sa ranggo at nakatanggap ng 100 milyong pondo para sa pagpapaunlad. Ang kasalukuyang pagsusuri ng proyekto ay ang sumusunod, isang 5-star hotel at isang nangungunang pribadong club. Isang shopping center. Sitwasyon ng pamumuhunan, ang hotel ay may puhunan na 52 milyon, at ang kasalukuyang taunang net profit ay 54 na milyon. Taunang netong kita na 2 milyon, na may taunang netong kita na 15 milyon ang huling resulta ay, 81% taunang kita ng kita, isang taon sa taon na pagtaas ng 5%. Matapos marinig ang ulat na ito, ang mga mukha ng mga miyembro ng pamilya sa ibaba ay puno ng inggit, wow, nakakamanghal na talagang mapapabuti mo ang iyong pagganap sa antas na ito. Sa bilis na ito, siya ang mauna muli. Natatakot ako na tatagal lamang ng 3 taon para sa kanyang kabuuang mga pag-aari na lumampas sa 1 bilyon, tama. Siya ay talagang isang seed-level na tao sa pamilya. No wonder sobrang suportado siya. May mga alon ng inggit mula sa karamihan. Gamit ang boses, malamig pa rin ang mukha ni Muyoxi ngunit may bakas ng kagandahan, at nagsimula siyang gumawa ng ulat tungkol sa mga plano sa pag-unlad sa hinaharap. Ang aking mga plano sa pagpapaunlad sa hinaharap ay pangunahing nakatuon sa patuloy na pagsasama-sama ng pamamahala ng ilan sa aking mga kasalukuyang malalaking proyekto. Sa hanggang sa gawin namin ang pinakamahusay sa mga ito, hindi namin isasaalang-alang ang iba pang mga proyekto sa pamumuhunan sa ngayon. Pagkatapos ay mayroong partikular na plano sa pag-unlad, kabilang ang mga diskarte sa pamumuhunan, pagpapakilala sa background, pagpapakilala ng tagapagpatupad ng proyekto, pagsusuri sa ekonomiya, at iba pa. Matapos makumplito ang lahat ng pagpapakilala, sumaludo si Muyoxi patungo sa podium at dahan-daang umupo na may kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mukha. Matapos makinig sa ulat ni Muyoxi, maging si Hong Tu, na noon pa man ay walang malasakit, ay nagpakita ng pambihirang ngiti. Ngumiti siya kay Muyoxi at sinabing, "Yoxi, maganda ang ginawa mo. Kung kaya mong gawing dalisay ang taon sa susunod na taon, kung tataas ang tubo sa mahigit 70, ikaw ang pangalawang tao sa aming pamilya na makakamit ang resultang ito bago ang edad na 25.
Tulad ng para sa unang tao, natural na ito ay ang ama ni Hong Dali, si Hong Wigyo. Mabilis na tumayo muli si Muyoxi at magalang na nagsabi, magsisikap ako. Sige, maupo ka na. Tumango si Hong Tu. Nakita mo ba? Siya ay kamangha-mangha. Siya ay tunay na isang henyo. Oo, napaka-talented niya at maganda. Naku, nakakairito kung ikumpara ang mga tao sa isa't isa. Nakikinig sa mga bulong ng mga miyembro ng pamilya sa paligid niya, biglang tumingin si Muyoxi sa mga taong nakapaligid sa kanya. Nakatingin sa direksyon ni Hong Dali. Sa kasamaang palad, wala akong makita. Marahan na bamantong hininga, naiiling na lamang ni Muyoxi ang kanyang ulo nang walang magawa. Ngayon, wala na ako sa klase ni Hong Dali. Batay sa performance ni Hong Dali ngayon, malamang na hindi niya masisiguro na hindi siya masisira sa core class sa hinaharap. Kung tungkol sa kanyang outstanding talent, masasabing walang limitasyon ang kanyang kinabukasan. Kapag kumita ka ng mas maraming pera sa hinaharap, subukang tulungan siya ng palihim. Hindi maipaliwanag na bamantong hininga si Muyoxi at sinabi sa sarili. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit niya inaalagaan ng gusto si Hong Dali ay dahil ang kanyang pagbangon noon ay talagang nakakuha ng spotlight mula sa Hong Dali. Sa oras na iyon, mas gusto ni Hong Dali na hawakan ang kanyang mga suso at kumilos na parang isang sanggol, na naging dahilan upang maging pamilyar siya sa mga pinuno ng pamilya. Sa huli, pagkatapos ng pagsusumikap, sa wakas ay nakamit namin kung ano ang mayroon kami ngayon. Hindi nakakalimutan ng pag-inom ng tubig ang naghuhukay ng balon, na panatili pa rin ni Muyoxi ang isang pusong nagmamalasakit kay Hong Dali. Sa oras na ito, nagsimula ng tawagin ang pangalan ng isa pang tao sa entablado, ang ika-19 na hukom, Hong Anbao. Sa ilalim ng tingin ng lahat, dahan-daang tumayo si Hong Anbao, sumaludo muna, at pagkatapos ay tahimik na nakinig. Panimula ng host. Si Hong Anbao, 22 taong gulang, ay nasa ika-6 na pwesto noong 2013, at nakatanggap ng 20 milyong pondo sa pag-unlad. Ang kasalukuyang pagsusuri ng proyekto ay ang mga sumusunod, isang kumpanya ng inumin. Sitwasyon ng pamumuhunan, 35 milyon, kasalukuyang taunang netong kita 29 na milyon. Espesyal na tala, kabilang sa mga ito, ang pamilya ay sumusuporta sa 20 milyon, at ang Hong Dali ay nakakuha ng karagdagang 25 milyon. Ang huling kita ay taunang kita. 64%. 4, isang taon sa taon na pagtaas ng 11% puntos. Matapos marinig ang karagdagang paliwanag ng host, biglang tumawa ang mga anak ng mga sumusunod na pamilya. Hahaha, nakakuha talaga ako ng 25 million development funds mula sa pagbebenta kay Dali, iyong alibughang anak. Hindi ko talaga alam. Binigyan siya ni Dali ng development fund ng libre, at pagbalik niya, kinailangan niyang pag-alitan siya ng palihim. Talagang napatawa ako. Oo, yung ganung bagay yata. Ang alibughang tulad niya lang ang makakagawa nito. Nasaan si Dali? Ngayon ko lang siya nakitang nakaupo. Si Hong Dali ay nakahiga sa bangkito na natatakpan ng mga damit. Ang mga anak ng pamilya. Nakatulog talaga ang alibughang anak na ito. Maaari pa siyang matulog sa ganitong oras, napakalaki ng puso niya. Sabi ko bakit hindi ko siya nakita. Nakahiga na pala siya. Sleeping in a family meeting talaga. Hindi ko kaya nang hindi ako natutulog. Isipin mo, gumastos siya ng 25 million pambili ng real estate, at tumaas ng 25 million ang investment base. Baka nasa ilalim ako. Well, oo, nako, nakakaawa. Walang magawa si Muyoxi habang nakikinig sa mga komento ng mga miyembro ng pamilya sa paligid niya. Bagamat malaki ang pamilyang ito, medyo malamig at mainit. Di nagtagal, matapos ni Hong Anbao ang kanyang talumpati tungkol sa plano sa pag-unlad sa hinaharap, maraming miyembro ng pamilya ang lihim na nagsabi, ang taunang net profit rate ay 64.4%, isang pagtaas ng 11% puntos taon-taon. Talagang nakakatakot. Ang follow-up na plano sa pag-unlad ay tapos na rin. Oo, si Muyoxi at Uncle Hong Anjan lamang ang mas magaling kaysa sa kanya. Tinatansya na siya ay tiyak na magiging ikatlo sa taong ito. Ang pagpupulong ng pamilya, batay sa taunang net profit margin, ay umabot ng 60%, at ang taon sa taon na paglago ay umabot ng 100%. 30%. Ang pagpaplano ng pag-unlad ay nagkakahalaga ng 10% ng kalkulasyon upang makalkula ang panghuling ranggo. Sa kasalukuyan, si Muyoxi ang may pinakamataas na taunang net profit margin. Si Hong Anjan, na dating ikapitong ranggo, ay pumangalawa na may net profit margin na 73%. Pagkatapos nito, ang Hong Anbao ay 64.4%. Kaakibat ng taon sa taon na paglago, kung walang mangyayaring hindi inaasahan, tiyak na ang ikatlong pwesto ng Hong Anbao. Nakaupo sa kanyang upuan, matagumpay na tumingin sa paligid si Hong Anbao, humihingi, hanggat makapasok siya sa nangungunang tatlo, talagang ipagmamalaki niya. Unang pwesto, 100 milyon, pangalawang pwesto, 80 milyon, pangatlong pwesto, 50 milyon. Si Muyoxi at Hong Anjan ay dapat na nagkariranggo sa itaas niya, ngunit tila walang suspense tungkol sa ikatlong pwesto sapat na ang pamumuhunan ni Hong Dali sa real estate na 25 milyong yuan lamang. Napakabigat ng presyon kaya hindi siya makahinga.
Hehe, matalino si Dad at idinagdag ito sa sarili pansamantala, kung hindi sa lahat ng ginagawa niya, baka magets talaga siya. Ngayon hindi na ako natatakot. Ang 25 milyon ngayon ay dapat bilangin bilang kanyang sariling puhunan. Kahit na 30% ang tubo, nagkakahalaga pa rin ito ng 7.5 milyon. At saka ang dami niyang ginawang magulo, Humph, bumili ng bahay at mag-aalaga ng aso. Sa pagkakataong ito gusto kong malaman mo kung ano ang panghihinayang. Susunod, karaniwang lahat ng mga bata sa pamilya na may average na mga marka ay iniulat. Sa wakas, oras na para iulat ni Hong Dali, ang pinakaalibughang anak ng pamilyang Hong, ang kanyang mga resulta. Ang ika-108 na tagapili, si Hong Dali. Ang babaeng namamahala sa pag-anunsyo sa rostrum ay tumingin sa material na nasa kanyang kamay at inihayag ito sa walang malasakit na tono, Hong Dali, 18 taong gulang, ang Chandran ceremony ay katatapos palang isagawa. Ang rangkang ng mga maliliit na anak ng pamilya noong 2013, wala. Sa kasalukuyan, ang mga proyektong pagmamay-ari ay ang mga sumusunod, isang nightclub, 3 hotel, at ilang property. Hindi na siya nakapagbasa pagkatapos basahin ito, at unti-unting lumiit ang boses niya. Lahat ng uri ng alagang aso, marami, ligaw na aso, marami, isa sa bundok, isa sa lawa. Pagkatapos ay namula ang mukha ng babae, marahil dahil sa sobrang pagpipigil ng kanyang pagtawa, at desididong humingi ng tulong sa dakilang elder na si Hong Tu, dakilang elder, tingnan mo. Sa oras na ito, ang lahat ng mga alagad ng pamilya sa ibaba ay humagalpak sa tawa. Hahaha, siya talaga ang number 1 gastusin sa pamilya namin. As expected, alibughang talaga ang batang ito. Hay, nakakahiya talaga sa pamilya natin. Paano natin ito magagawa? Kung hindi dahil sa kapakanan ni Uncle Wu, malamang na hindi siya makakapasok sa malaking conference room na ito. Tama. Sayang naman ang ganda ng background niya, hindi ko maintindihan kung paano siya nagagawang ganito. Sino ang nakakaalam, ito ay isang pagpapala. Ahem. Makinig sa mga alagad sa ibaba. Hindi napigilan ni Hong Tu na mamula sa mahinang pangungutya at buntong hininga ng panghihinayang. Malakas siyang umubo, at nang tuluyang huminahon ang mga tao, sinabi niya sa malalim na boses, Dali. Dali. Bakit hindi ka tumayo at magulat ngayon? Tumawag siya, ngunit walang bumangon. 2 beses pa siyang tumawag, ngunit walang bumangon. Sa oras na ito, tumahimik ang buong conference room. Lahat ay nakatingin sa paligid, at biglang sumigaw ang isang alagad ng pamilya ng malakas, narito na. Napatingin ang lahat sa direksyon, at pagkatapos ay tumahimik ang buong conference room sa isang iglap. Tanging ang bahagyang hilik ni Hong Dali ang maririnig, ha. Sa pagkakataong ito ay bumagsak din si Hong Tu, ito. Biglang nagtawanan ang lahat ng miyembro ng pamilya. Hindi man lang may tuwid ng young master ang kanyang baywang, at tanging tawa na lang ang maririnig sa buong conference room na halos pumutok sa langit, Hindi alam ni Hong Tu kung tatawa o iiyak. Gusto niyang hilingin na magising si Hong Dali, ngunit alam niya rin na mas mabuting hilingin na lang kay Hong Dali na ituloy ang pagtulog, kung hindi ay mas nakakahiya kung bumangon siya. Napaisip siya saglit at biglang sinabi sa babaeng nasa tabi niya na namamahala sa roll call, naalala ko na parang may pangalang Ling Xiaoyi sa tabi ni Dali. Siya daw ang may pananagutan sa pagtulong kay Dali sa pag-aalaga sa mga bagay na ito. Pumunta ka at tawagan mo siya ngayon. Oo. Agad namang umalis ang babae, pero sobrang pula ng mukha at mahigpit na tinakpan ang bibig niya nang umalis na kangiting tumakas. Huminga si Hong Tu, bueno, ang pang-araw-araw na gawain ni Dali ay pinamamahalaan ng kanyang mga nasasakupan. Maghintay tayo sandali. Ngayong nagsalita na ang dakilang elder na si Hong Tu, natural na hindi nang ahas ang mga alagad sa ibaba. Ang lahat ay nagsasalita lamang sa mahinang boses, at ang paksa ng talakayan ay natural na umiikot sa Hong Dali, ito ay dapat na ituring bilang ang huling paghatol, tama ba? Talaga, kung tutuusin, siya ay orihinal may pagkakataon pa. Ang tanong, kung nakabili na siya ng napakaraming real estate, magkano ang tataas ng halaga ng ari-arian? Oo, sa pagkakataong ito, malamang na ito ay magiging pinakamababa. Ang palayaw ng prodigal son. Mukhang kailangan ko siyang manatili sa buong buhay ko. Kung ito ay sinuman, ang pagsisikap na ito ay matagal nang nawala. Ngunit tahimik na natulog si Hong Dali, Hindi niya ito sineryoso. Siyempre, ang ganitong uri ng pagpupulong ay halos kasing epektibo ng isang oyayi sa kanya ang pinakaayaw niya noon ay ang ganitong uri ng tuyo na ulat. Mayroong higit sa 100 tao sa silid na ito, at talagang na-hypnotize sila ni Hong Dali. Iyon ay talagang isang wake-up call. Hindi nagtagal, ang pinto ng malaking conference room ay dahan-daang itinulak, at sinundan ni Ling Xiaoyi ang babae na pumunta upang hanapin siya sa malaking conference room. Sa malaking conference room sa oras na ito, lahat ng miyembro ng pamilya ay nagbubulungan, at marami sa kanila ang hindi nakakakilala sa kanya. Nang makita siyang pumasok, saglit na napalingon sa kanya ang mga mata ng lahat. Biglang tumingin si Ling Xiaoyi.
Maraming tao ang may simpatiya sa kanilang mga mata, at syempre, mas marami sa kanila ang natutuwa. Walang gustong mag-alok ng tulong sa oras ng problema, ngunit ang pagdaragdag ng insulto sa pinsala ay malugod na tinatanggap. Sa isang sulyap lang, halos naunawaan na ni Ling Xiaoyi ang sitwasyon sa loob ng venue. Tila hinihintay nilang lahat ang biro ng Young Master. Tumawa si Ling Xiaoyi sa kanyang puso at walang sinabi. Mabilis siyang naglakad papunta sa venue at sumaludo sa tatlong matatandang nakaupo sa podium. Siya, sinabi, ang pinuno ng mga tulisan ng Young Master, si Ling Xiaoyi ay nakatagpo ng tatlong matatanda. Sa sandaling sinabi niya ito, muling nagtawanan ang mga manunood, hahaha, inamin niya talaga na siya ang thawd ng alibughang anak ni Hong Dali. Kakaiba talaga ito. Talagang isang magandang bagay na maging isang taunan sa mga araw na ito. Ito ay tulad ng mga ibon ng isang feather flock together. Kung hindi, bilang isang aliberga, ikaw ay dapat na isang aliberga. Si Dali ay isang aliberga. Ito ay isang tagumpay. Matapos pakinggan ang mga salita ng mga miyembro ng pamilya, mahinahong ngumiti si Ling Xiaoyi, walang anumang tanda ng galit, at tahimik na nakatayo doon, naghihintay ng utos mula sa itaas para iulat ang mga resulta. Tumingin si Hong Tu sa maliit na batang babae sa kanyang harapan at nagpahayag ng pag-uusisa tungkol sa sinabi niya noon. Hindi ko alam kung ang mga sinabi niya tungkol sa number 1 loser ng Young Master ay nagmula sa kanyang sinseridad o dahil sa iba pa. Ahem, malakas siyang umubo. Matapos tumahimik ang lahat sa conference room, tumanggo si Hong Tu kay Ling Xiaoyi at sinabing, Miss Xiaoyi, dapat kang mamuhunan ng malaki sa negosyo. Mas malinaw, kaya pwede na tayong magsimula. Okay, ngumiti si Ling Xiaoyi at yumuko kay Hong Tu, pagkatapos ay inipon ang kanyang emosyon at nagsimulang iulat ang lahat ng kasalukuyang tagumpay ni Hong Dali. Kung hindi, bilang numero 1 taunan sa ilalim ng Hong Dali, talagang may kakayahan si Ling Xiaoyi. Alam niya ang lahat ng ginagawa ni Hong Dali, at agad siyang nagsimulang mag-ulat, may binili si Young Master. Ang kabuuang halaga ng Suwon Tube Rose Nightclub ay 8 milyong yuan. Pagkatapos niyang sabihin ito, agad na nagsimulang mag-record ang mga eksperto. Bueno, tumanggo si Hong Tu at nagtanong, ano ang tubo ngayon? Luji ba o tubo? Magkano ang luji? Magkano ang tubo? Ang kanyang mga salita ay masasabing isang katanungan na ikinababahala ng lahat ng naruroon. Nais ng lahat na, Hong Dali, ang alibughang anak, maaari ka pa bang kumita sa kanyang ginagawa? Mabuti kung hindi siya malugi. Lihim na nagsabi ang ilang taong may sapat na kaalaman, talagang hindi nawala ng pera si Hong Dali sa proyektong ito. Balita ko sikat na sikat ito doon ngayon. Ling Xiaoyi he smiled at said, sa kasalukuyan, ang daily turnover ay umabot na sa 50,000 yuan sa net profit. Ang annual net profit ay 18 million. Hong Tu. Sa sandaling sabihin ni Ling Xiaoyi ang mga salitang ito, ang mga tao sa ibaba ay agad na nagulat, paano? Paano ito posible? Isang purong tubo na higit sa 200%. Ito ay pagdaraya. Ang ilan ay direktang sumigaw, hindi ka makakabawi. Paano makakamit ang ganoong kataas na kita? Oo, hinihiling namin ang masusing pagsisiyasat. Agad na namutla ang mukha ni Hong Anbao, ito. Ito ay imposible. Ito ay imposible. Malapit nang malugi si Tube Rose nang binili niya ito. Gaano na ba ito katagal? Ang taunang kita ay 18 milyon. Bilasan mo. Magpadala ng isang tao para tingnan ng bill. Nagulat talaga si Hong Tu. Binili ni Hong Dali ang Tube Rose na ito para sa layunin ng aliberga. Napakalaki ba ng tubo? Makalipas ang halos 5 minuto, nagmamadaling lumapit ang isang katulong na may dalang telepono. Pinindot ni Hong Tu ang hands-free button, at ang bulalas ng auditor ay nagmula sa telepono, Great Elder, totoo. Totoo lahat. Titingnan ko. Ang account number, bank account number, at consumption statement ay totoo lahat. Natigilan ang lahat. Ito ay totoo. Tumingin si Hong Tu sa direksyon ni Hong Dali, na sumisigaw ng matamis mula sa kanyang pagtulog, ha, ha. Pagkatapos ng maikling pagkabigla, nakangiting nagtanong si Ling Xiaoyi, dakilang elder, maaari ba akong magpatuloy? Sige. Kahit na siya ay isang mahusay na elder, hindi napigilan ni Hong Tu na umupo ng tuwid, nakikinig ako, sige. Gumastos si Young Master ng 2.4 milyon para bilhin ito. Sa 0 point, na siyang kasalukuyang endpoint, kasama ang gastos ng advertising at mga empleyado, ang kabuuang pamumuhunan ay humigit kumulang 6 na milyon. Mabagal na sinabi ni Ling Xiaoyi, ang kasalukuyang buwan ng turnover ay 60,000 yuan sa netong kita, at ang taunang netong kita. Ito ay 720,000. Ito ay okay. Kinuha ni Hong Tu ang tasa ng tsaa at huminga. Anuman, ito ay sa wakas ay normal. Natutunan ng lahat sa ibaba ang aralin sa pagkakataong ito at tumigil sa paggawa ng mga ingay. Gayunpaman, maraming mga tao sa ibaba ang bamulong, okay lang ito, bahagya lang. Ang sinasabi ko lang, paano siya naging pervert? Talaga. Medyo katamtaman ang isang ito. Isang investment na 6 na milyon at taunang output na 720,000 ay hindi maihahambing sa Tube Rose. Ganyan yata si Tube Rose dahil sa kanyang magandang ugali. Oo.
Oo, hayaan mo akong sabihin sa iyo, hindi siya maaaring palaging napakaswerte. Matapos marinig ito, agad na nakahinga ng maluwag si Hong Anbao. Maging si Muyoxi, ang nangungunang kontemporaryong henyo ng pamilya, ay nakahinga ng maluwag. Sa puhunan na 6 na milyon, ang kita na ito ay masasabi lamang na halos hindi sapat. Kung tutuusin, kung naging pervert ang lahat gaya ng Tube Rose noon, hindi na niya kailangan pang tumambay at mag-impake na lang at umalis. Sa kasamaang palad, maliwanag na narito si Ling Xiaoyi upang makipagkumpetensya sa oras na ito lang na ang IP address sa pagtatapos ng araw ay lumampas sa markang 800,000. Maraming mga tagagawa ang gustong gumawa ng negosyo sa advertising sa site, ngunit lahat sila ay tinanggihan ng Young Master. Sinabi niya, ito, na may malademonyong ngiti sa kanyang mukha, ang kabuuang halaga ng mga patalastas na iyon ay 5.3 milyon bawat taon, at kung isa sa alang-alang mo na hindi ito nakakaapekto sa karanasan sa pagbabasa ng mga mambabasa, wala pa ring problema na kontrolin ito sa loob ng 2 milyon. Paf, agad na iniluwa ni Hong Tu ang buong higop ng tsaa na ininom niya sa kanyang bibig. Hindi pa rin ito nakakaapekto sa karanasan sa pagbabasa ng mga mambabasa. Kung ito ay kaunti lang, hindi ba posibleng makatanggap ng hindi bababa sa halos 3 milyong ad bawat taon? Bilang isang nobelang website, ang tunay na susi ay hindi ang simpleng bayad sa advertising. Oo nga naman, patuloy na nagbomba si Ling Xiaoyi ng may ngiti, kung isasama mo ang pagbebenta ng iba't ibang copyright ng gawa, ang taunang netong kita ay humigit kumulang 4 na milyon. 6 na milyong pamumuhunan, 4 na milyong taunang netong kita. Ang ratio na ito ay medyo nakakatakot, lalo na ang 800,000 IP. At ang pinakamahalaga, may nakatuklas na nito sa ibaba. Ang isang miyembro ng pamilya na nag-iisip ay mabilis na tumawag, Sister Xiaoyi, hindi pa nagsimulang masiglang i-promote ni Chenge ang book station na ito. Oo. Tumango si Ling Xiaoyi, ito lang ang ginawa ng Young Master sa kanyang sarili. Sa kasalukuyan, ang pinakamalaking kakumpetensya natin, Turkey Bookstore, ay gumuho na, at ang IP nito ay bumaba sa 400,000 mark. Suso. May tunog ng aircon na sumisipsip sa paligid. Hindi pa rin ito isinusulong ng gusto ni Chenge. Kung makuha natin ang mga mapagkukunan ng promosyon ni Chenge, huwag nating sabihin na tataas ito ng husto. Kahit na tumaas ito ng kalahati, ito ay magiging 1.2 milyong IP bawat araw, na sapat na upang duminahin ang mundo ng panitikan. At sa gitna ng pagkagulat ng lahat, natutulog pa rin doon si Hong Dali, ha. Sa oras na ito, maraming tao ang nagsimulang tumingin kay Ling Xiaoyi. Dahil alam nila na ang ginawa ni Hong Dali ay higit pa sa iyon. Tiyak na, patuloy na nagulat si Ling Xiaoyi, ang konsyerto na inorganisa ng Young Master para kay Miss Nianwei ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 3 milyon. Ang kasalukuyang kita ay 3.6 milyon na hinati sa mga pag-download sa website, at Kaiwei Film and Television Media Company. Ang kasalukuyang rate ng paglago ng mga pag-download ng video sa site ay nagsimulang bumagal, at ang kabuuang kita sa pag-download ay inaasahang aabot sa humigit kumulang 5 milyon sa loob ng taon, at ang kasalukuyang market valuation ng kumpanya ng pelikula at telebisyon ay 30 milyon. Kung ang mga nauna ay itinuturing na mahalaga. Kung ito ay isang pound bomb, kung gayon ang isang ito ay ganap na isang nuclear bomb. 3 milyong puhunan, 35 milyong balik. Ito ay halos masasabing isang mito, isang out-and-out na mito. Halos 12 beses ang kita. Isang buong 12 beses. Sino sa mga miyembro ng pamilya na naruroon dito ang makakagawa nito? Ito, alam ni Hong Tu na si Lin Nianwei, na sinuportahan ni Hong Dali, ay sikat na ngayon, ngunit hindi niya inaasahan na magiging napakasikat ito. Ang paggamit ng 3 milyon upang bumuo ng isang kumpanya na may halagang 30 milyon ay isang himala. Ang mga anak ng mga sumusunod na pamilya ay halos bumagsak, hindi ba ito? Sobra. Ito ay pagdaraya. Ito ay pagdaraya. Ang lahat ng mga anak ng pamilya ay naging asol. Para sa Tube Rose, ang tubo ng higit sa 200% ay pinalaki na. Direktang lumilikha ito ng rate ng kita na 12 beses. Sino ang makakatiis nito? Maging si Muyoxi, ang nangungunang kontemporaryong henyo ng pamilya, ay hindi makaupo. Kung tutusin, higit sa 80% lang ang kanyang makakamit sa pinakamainam. Kahit anong mas mataas ay talagang mahirap. Hindi. Nagkakamali ka. Pawis na pawis si Hong Anbao. Bigla niyang naalala ang isang bagay at sumigaw ng desperadong, nagkakamali ka. Binili ni Hong Dali ang buong Chenwei building nang buksan niya ang kumpanyang ito ng pelikula at telebisyon. Iyon. Dapat kasama rin ang pamumuhunan. Matapos marinig ang sinabi ni Hong Anbao, lahat ng miyembro ng pamilya sa paligid niya ay sumang-ayon. Oo, dapat itong kalkulahin sa ganitong paraan. Kung hindi, ang tubo ng tubo ay magiging lubhang kakilakilabot na ito ay matakot sa mga tao hanggang sa mamatay. Kung wala pa, para magbukas ng kumpanya ng pelikula at telebisyon, dapat may lugar ka, di ba? Dapat mayroon kang mga empleyado, tama ba? Dapat mayroong ilang mga consumable, tama. Kailangang isama ang mga iyon sa gastos. Ikaw ba si Master Hong Anbao? Kalmado ang mukha ni Ling Xiaoyi. Hindi na siya nagulat matapos marinig ang kultura ni Hong Anbao.
Ngumiti lang siya at sinabing, "I'll report yan mamaya at kabilang sa real estate project." Ito, okay. Kinagat ni Hong Anbao ang kanyang mga ngipin, kakalkulahin namin ang kabuoang margin ng tubo. Ang ibig niyang sabihin, hindi alintana kung maganda ang ginagawa mo sa mga individual na proyekto ngayon, kapag nakakuha ka ng napakaraming mga ari-arian, ang kabuoang margin ng kita ay mababawasan. Bukod sa ano pa mang bagay, alam niyang binili ni Hong Wigyu ang halos 1 bilyong piraso ng lupa para kay Hong Dali. Ang lahat ng ito ay dapat sabihin pagdating ng panahon. Ahem, umubo ng malakas si Hong Tu, huminahon, at nakangiting sinabi, "Miss Xiaoyi, mangyaring magpatuloy." Okay. Ngumiti si Ling Xiaoyi at nagpatuloy sa pag-uulat, binili ito ni Young Master bago kami bumili ng 400 alagang aso, kasama ang mga gastos sa paggawa, mga gastos sa pagpapakain, at iba pa. Ang kabuuang singil sa telepono ay 1.6 milyong yuan, at ang kasalukuyang kabuuang halaga ng output ay 20,000 yuan. Paft, sa pagkakataong ito ay malinaw na hindi uminom ng tsaa si Hong Tu. Umuubo ng marahas, hindi ka talaga nagulat ng mali. Ako. Hindi na ako muling iinom ng tsaa kapag narinig ko ang ulat ni Ling Xiaoyi tungkol sa Hong Dali, kung hindi ay mabulunan ako hanggang sa mamatay. Hahaha, itong malaking talunan, kung ang mga nauna ay puro bombshell, then this time it was a breath of fresh air for everyone. Lahat ng mga alagad mula sa mga sumusunod na pamilya ay humagalpak ng tawa, sabi ko, siguro nagkaganyan siya dahil sa sobrang swerte. Tama, hahaha. Oo, na may puhunan na 1.6 milyong yuan at kabuuang output na 20,000 yuan, ito ay isang talunan. Hindi napigilan ni Muyoxi ang pagtawa, tinakpan ang kanyang bibig at tumawa. Tumayo siya, pagkatapos ay dahan-daang umiling, at sinabi sa sarili, "Naku, hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip niya." Ang Hong Anbao ay halos lumundag na hindi masaya, namumuhunan ng 1.6 milyon at gumawa ng 20,000, ito ay naghahanap lamang ng kamatayan. Kung titignan, maganda naman siguro ang posisyon ko. Haha. Nagpatuloy sa pagtulog si Hong Dali ng mapayapa, Miss Xiaoyi? Ang pangalawang elder na si Hang Wei, na nakangiti sa gilid, ay hindi makaupo. Masyadong miserable ang profit margin, sigurado ka ba, hindi ka nagkamali sa bahaging ito? Magiliw din niyang paalala. Sa katunayan, sa kanyang isip, kahit na sabihin ni Ling Xiaoyi na maaari niyang ibenta ang ilan sa mga alagang asong ito kapalit ng 2 o 300,000 yuan, ito ay maituturing na patas. Noon, base sa status niya, bale pumikit man siya at hindi niya hiniling na mag-imbestiga. Kung tutuusin, hindi naman ito malaking halaga, kaya mayroon pa rin siyang maliit na karapatan. Mahal na pangalawang elder, kumusta? Matikas na yumuko si Ling Xiaoyi kay second elder Hong Wei at sinabing, bilang numero 1 alipors ng Young Master, dapat kong isaalang-alang ang Young Master. Siyempre, hindi pa tapos ang bahaging ito. Babanggitin mamaya. Ayan, sige. Matapos marinig ang sinabi ni Ling Xiaoyi, tumanggo si Hong Wei, sana may mga sorpresa mamaya, pagkatapos ay maaari kang magpatuloy. Okay. Patuloy na nagulat si Ling Xiaoyi, Young Master the short film, unexpectedly, ay kasalukuyang ginagawang serial sa 2 episode, na may kabuuang investment na 30,000 yuan. Ang kita mula sa mga download ay kasalukuyang 1.65 milyon, at ang tinatayang halaga ng advertising ay 4.8 milyon. Siyempre, advertising. Ang ilan sa mga ito ay tinanggihan ng Young Master. Hong Tu, Hong Wei, Hong Ying, Muyoxi, Hong Anbao. At iba pa. Mag-invest ng 30,000. Si Hong Tu ay nabuhay ng higit sa 70 taon, ngunit hindi pa siya pinagpawisan ng higit sa kanyang buhay, ang kita sa pag-download ay 1.65 milyon. Pandaraya. Ang pamumuhunan na 30,000 yuan ay humahantong sa kita na 1.65 milyong yuan, isang return rate na higit sa 50 beses. Kaya naman, naramdaman ni Hong Tu na medyo kulang ang kanyang puso ngayon, kaya maaaring gusto niyang maghanda ng ilang mabilisang kumikilos na mga table tasks na nakakatipid sa puso kung sakaling may emergency. Talagang walang mali. Nakangiting sinabi ni Ling Xiaoyi, sa totoo lang, lumalaki pa rin ang bilang na ito. Tinatansya na ang taunang pag-download ng 2 episode na ito ay dapat na humigit kumulang 3 milyon, at sinabi ng Young Master na ito ay isang serialization, isang micro-movie, isang episode bawat 2 linggo, sa kabuuan ay 12 episode. Ang 2 episode ay nagkakahalaga ng 30,000 yuan, o higit pa, 50,000 yuan, at ang level 12 ay 300,000 yuan, ngunit 2 episode lamang ang may 3 pag-download sa isang taon. 1 milyon, kahit maliit, 2 milyon, ang 12 episode na iyon ay 12 milyon pa rin. Ang pamumuhunan na 300,000 yuan ay gumagawa ng output na 12 milyong yuan, 40 beses. Kung ang mga anak ng nakaraang pamilya ay itinuturing na mga henyo kung mayroon silang taunang net profit rate na higit sa 50%, ano ang dapat nating tawaging Hong Dali ngayon? Manggagawa ng masama. Ang pangunahing punto ay ang alibughang pangalan ng pamilya ni Hong Dali ay masasabing malalim na nakaugat sa puso ng mga tao. So, combined, isa siyang halimaw at alibughang anak. Maraming miyembro ng pamilya sa venue ang nagnanais na sakalin siya, na nag-iisip,
napaka-prodigal mo at maaari ka pang kumita ng napakaraming pera, bakit hindi mo hayaang mabuhay ang mga tao? Labag ka ba sa kalooban ng langit? Huwag kang masyadong mambubuli. Hong Dali, ha, ha. Masayang ngumiti si Hong Tu na para bang nakatuklas siya ng isang treasure house, umiling at walang magawang sinabi, ang munting bastard na ito ay may kakayahang mag-tinker. Isang investment na 300,000 yuan at isang output na 12 million yuan. Pagkatapos ay tinakto niya ang kanyang dibdib at sinabing, "Oh, hintayin mo akong magdahan-dahan." Kung tungkol sa mga anak ng mga pamilya sa ibaba, ang kanilang mga mukha ay naging asul na. Kumpara kay Hong Dali, mga bata lang silang naglalaro ng bahay-bahayan, samantalang kumikita naman si Hong Dali. Ang problema ay maraming mga tao na nakarinig ng ilang balita ng maaga ay naunawaan na ang sinabi ni Ling Xiaoyi sa oras na ito ay talagang dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Si Hong Dali ay nag-iisip ng napakaraming bagay dahil sa kanyang pagiging aliberga halimbawa, Hong Anbao. Takot na siya ngayon kaya hindi man lang siya naglakas loob na magsalita. Kung tutusin, hindi pa rin niya alam kung ano pa ang naghihintay sa kanya sa likod. Walang magawang umiling si Muyoxi. Shub Rose na may profit margin na higit sa 200%, isang kumpanya ng pelikula at telebisyon na may profit margin na 12 beses, at ngayon ay isang micro-movie na may tubo na 40 beses. Ito ang nagpagulo sa kanyang isip. Gusto niyang malaman kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit medyo natakot din siya ang pakiramdam na ito ay napakalapit sa panunood ng isang ghost movie. Sa palagay ko ito ang unang pagkakataon na maramdaman ko ang pakiramdam ng panunood ng isang ghost movie mula sa report meeting. Sa oras na ito, sinusubukan ng dakilang elder na si Hong Tu na ibalik ang kanyang kalooban, habang si Ling Xiaoyi ay tahimik lamang na nakatayo doon. Nakangiti at nakikinig sa mga talakayan sa ibaba. Hindi siya nababalisa. Bilang numero 1 taunan sa paligid ng Hong Dali, hindi naisip ni Ling Xiaoyi na ito ay isang masamang pangalan. Hindi lang sino man ang kwalipikadong maging doglegger ng Young Master. Kagabi, nakalkula na ni Ling Xiaoyi, Tang Moxen at Li Nianwei na ang eksenang ito ay tiyak na mangyayari ngayon, kaya inayos ni Ling Xiaoyi ang lahat ng mga bagay na ginawa ni Hong Dali kamakailan sa magdamag. Hindi kalabisan na sabihin na kahit si Hong Dali mismo ay hindi alam ang maraming bagay. At ang mga resulta na inayos ay talagang ikinagulat nilang tatlo. Malinaw na naalala ni Ling Xiaoyi na pagkatapos ayusin ang lahat, isang pangungusap lang ang sinabi ni Tang Moxen, "Dali, ang bastos na ito, ang swerte niya talaga." At pagkatapos ay natulog ulit sa masayang kalagayan. Xiaoyi, ang dakilang elder Hong Tu sa wakas ay nakabawi ng hininga at umupo sa conference table, ang kanyang mga mata ay naningkit sa pagtawa, mayroon pa ba? Patuloy kang magsalita. Mukhang, itong batang si Dali ay gustong sorpresahin tayong matatanda ngayon. Okay, elder. Tumango si Ling Xiaoyi at nagpatuloy sa pag-uulat, ang kapangyarihan ng pamumuhunan ng Young Master na 3.8 milyon sa unang yugto. Ang 10% stake sa inumin ay kasalukuyang nagkakahalaga ng 350,000 yuan sa buwan ng kita, at ang gastos ay maaaring ganap na mabawi sa isang taon. Ang balitang ito ay medyo nag-aatubili, at ang sumunod sa wakas ay naging tahimik. Nagpatuloy si Ling Xiaoyi, gumastos ako ng 400,000 yuan sa isang jade ruyi sa isang auction noong nakaraan. Ito ay kasalukuyang ginagamit bilang laruan para sa kanyang alagang aso na si Satsuma Xiao Xiao. Ang mga anak ng mga sumusunod na pamilya ay hindi nang ahas na tumawa sa pagkakataong itong jade na si Ruyi baka may nasa loob. Walang kapantay na martial arts secrets. Ano ang silbi nitong Yuruyi? Naging curious din si Hong Tu. Hindi, sagot ni Ling Xiaoyi, isa lamang itong ordinaryong laruan, ngunit mukhang gustong-gusto ito ni Satsuma Xiao Xiao. Fuch, hindi napigilan ng isa sa mga alagad sa ibaba at diretsyong tumawa. Hindi pinansin ni Ling Xiaoyi ang mga taong iyon at patuloy na nagulat, 1.2 milyon ang bumili ng isang pares ng dark gold na hikaw at ibinigay ito kay Miss Li Nianwei. Nang marinig ito, sabay-sabay na nagsabi ng, "Oh," ang lahat, at tumalikod si Hong Anbao sa audience. Kinagat niya ang kanyang mga labi at bumulong, ang Hong Dali na ito ay napakahusay sa pagbibigay ng pabor. Pagkatapos ay pinagsisihan niya ito dahil isiniwalat din ni Ling Xiaoyi ang kanyang kwento, nga pala, noong panahong iyon, gumamit din si Young Master Hong Anbao ng 200,000 yuan para sa isang taybak na pangputol ng bakal na ginawa ni Ruan Chengji, ang pinakasikat na panday sa ating kaharian. Marami sa mga kapamilyang nakapaligid sa kanya ang hindi napigilan. Haha, natawa ako. Ito ay isang katotohanan na hindi maitatanggi. Halos mapunta ang ulo ni Hong Anbao sa ilalim ng mesa. Siya. Tumalikod kay Hong Anbao at pinamunuan ang isang hukbo. Nagpatuloy si Ling Xiaoyi, sa wakas ay gumastos ang Young Master ng 2 milyon para bumili ng virtual reality projection system. Makinig. Sa puntong ito, si Hong Tu, na nasa rostrum sa harapan, ay nagtanong, "Xiaoyi, mayroon bang anumang gantimpala para sa virtual reality projection system na ito?" Oo. Ngumiti si Ling Xiaoyi, sa pamamagitan ng sistemang ito, itinatag ni Young Master ang isang mabuting pakikipagkaibigan kay Miss Lin Chuyin. Ang mga disipulo sa ibaba ay biglang naging interesado, 2 milyong dolyar upang magkaroon ng pakikipagkaibigan sa isang batang babae. Oo, hindi ito reward. Parang babae lang.
Sa katunayan, hindi nakakagulat na hindi nila naiintindihan. Pagkatapos ng lahat, sa pangkalahatan ay may mga tao lamang sa Tianjin City na tunay na matataas na uri. Noon ko lang nalaman kung sino si Lin Chuyin. Alam ni Hong Tu na talagang nabigla siya sa sandaling ito, si Lin Chuyin ang pinag-uusapan mo mula sa pamilya Lin. Iyon. Sinabi niya ito at hindi na nagpatuloy. Ngumiti lang siya ng may kasiyahan. Sabi, ang deal na ito. Ito ay isang magandang deal. Hindi masama, hindi masama. Ito ay dahil ang kuryosidad ay pumatay sa pusa, matapos makinig sa mga salita ng dakilang nakatatandang Hong Tu. Ang mga tao sa ibaba ay biglang hindi makaupo, at sunod-sunod na nagtanong. Ang ilang mga tao mula sa ibang lugar na hindi nakakaintindi ay mas nabalisa at sinunog ang kanilang mga puwit. Sa huli, marami pa ring lokal na miyembro ng pamilya sa Tianjin City ang nakaunawa, at hindi nagtagal ay nahayag ang tungkol sa kwento ni Lin Hatsune. Tapos natigilan lahat ng nandoon. Isang tech geek na may IQ na higit sa 180, isang self-made na rocket na bumabagsak sa kapaligiran, isang supercar na napakalamig na kaya nitong lumipad, at isang humanoid na nilalang na walang emosyon, at ang pinakamahalagang bagay ay naprotektahan din siya ng bansa. Ito ang alinman sa ilang mga salita na kinuha ay sapat na upang takutin ang mga panga ng mga tao. Sa oras na ito, talagang naiintindihan ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng Hong Tu ng magandang deal ang deal na ito. Ito ay pagdaraya, daye. Halos umiyak si Hong Anbao, bakit napakaswerte niya. Speaking of which, napakamalas niya talaga. Ang Wiley Drinks ay naglagay ng maraming presyon sa kanyang mga inuming menu kamakailan, at ngayon ay marami nang walang makakayanan ang suntok. Maging si Muyoxi, na kasalukuyang nangunguna sa ranggo, at si Hong Anjan, na nasa pangalawa, ay mapangiti lamang nang walang magawa. Sino ang mag-aakala na ang isang alibughang anak na walang pag-asa sa sinuman ay lalabas sa kalahati at takutin silang lahat ng labis na namutla ang kanilang mga mukha. Ang nakakapanlumo lalo na si Hong Dali, isang malaking gumagastos, ay gumagastos lamang ng pera upang gastusin ang kanyang pera mula pa noong una. Sa oras na ito, sa wakas ay ipinakita ni Ling Xiaoyi ang mga pangil ng Diablo, bukod pa rito, ang mga proyektong ito na ginawa ng Young Master ay talagang para lamang mag-aksaya ng pera. Hoy, puso ko, ito, hindi man lang ito isang buhay na bagay. Matapos marinig ang mga salita ni Ling Xiaoyi, marami sa mga inapo ng mga pamilya sa ibaba ang biglang bumagsak sa kanilang mga paa, halos manlumo hanggang sa punto ng pagsusuka ng dugo. Ang iba ay ginagamit ang $1 ng kanilang pagsusumikap bilang $10 upang gastusin, at tila sila ay nag-e-enjoy sa kanilang sarili pagkatapos sa wakas ay makatipid ng pera. Ito ay isang magandang bagay para sa Hong Dali. Siya ay nag-aaksaya ng pera sa buong araw at hindi maipaliwanag na nakakakuha ng napakalaking benepisyo. Gayunpaman, kahit siya mismo ay hindi alam ang epekto. Paano mabubuhay ng ganito ang mga tao? Masaya pa ba tayong magkasama? Kahit na ang mga tao ay kailangang makipagkumpetensya sa isa't isa at ang mga kalakal ay kailangang itapon ngunit hindi ito nangangahulugan na ito ay napakasakit. Doon pa rin natutulog si Hong Dali, ha. Ngunit ang problema ay hindi pa ito tapos. Malinaw na maraming bagay ang hindi pa naiulat ni Ling Xiaoyi, dakilang elder, maaari ba akong magpatuloy? Okay, pwede ka nang magpatuloy. Naramdaman din ni Hong Tu na ang dami ng impormasyon ngayon ay napakalaki, ngunit ngumiti pa rin siya at sinabing, na curious din ako kung ano pa ang gagawin ng batang ito na si Dali na magugulat sa atin. Kailangan mong magdahan-dahan. Okay. Nagpatuloy si Ling Xiaoyi, kasalukuyang namuhunan ang Young Master sa pelikulang, The Legend of Heaven and Dragon Slayer, na tinatayang 5 milyon. Kasalukuyang sikat ito sa internet, at naniniwala ako na mapupuno ang takilya sa hinaharap. Nabawi na ang gastos, at marami pa ring surplus. Sa labas ng Tianjin Mountain, ang Young Master ay namuhunan sa isang paaralan at nagtayo din ng isang espesyal na laboratorio para kay Miss Lin Chuyin. Ito ay kasalukuyang ginagawa, at wala pang mga partikular na account. Tapos na ang mga istatistika. Ang mga balitang ito ay hindi masama. Hindi pa kasi sila nakaka-generate ng actual income kaya halos hindi sila matanggap ng lahat. Ngunit narinig ko na may ginagawang laboratorio para kay Lin Chuyin, at alam ng lahat na tiyak na magiging maganda ang hinaharap. Si Hong Tu sa podium ay tumango at nagsabi, well, hindi ko inaasahan na siya talaga ang namuhunan sa paaralan. Nagpaplano ba siyang mag-recruit ng mga estudyante? Hindi, totoo ang ulat ni Ling Xiaoyi at sinabi, pinaplano ni Young Master na mag-recruit ng ilang estudyante na hindi kayang mag-aral. Ang paaralan ay hindi kumikita. Oh, tumawa si Hong Tu at sinabing, mukhang may mga ideya si Dali. Maganda iyon. Magpatuloy. Okay. Patuloy na nagulat si Ling Xiaoyi, ang Young Master ay gaganapin ang programang I Am a Singer. Ang kasalukuyang pamumuhunan ay 6.2 milyon, at ang aktwal na kita ay 6.4 milyon bawat araw. Binili ng Beijing Satellite TV ang mga karapatan sa pag-broadcast ng TV para sa bawat episode sa halagang 1 milyon. Binili ng Cool Video ang eksklusibong mga karapatan sa pag-broadcast sa halagang 1.5 milyon bawat episode. Binili ng United States ang mga karapatan na mag-host ng I Am a Singer, $, sa halagang I Am a US dollar, Singer,
Ayon sa Young Master, mayroong 10 episode sa kabuuan. Ayon sa kasalukuyang istatistika, ang gastos ay tinatayang nasa 10 milyon, na may kita na 30 milyon sa takilya, 10 milyon sa mga karapatan sa pagsasahimpapawid sa TV, at 15 milyon sa mga karapatan sa online na pagsasahimpapawid. At isang autorisasyon na 4 na milyong dolyar ng US. Nang sabihin ito ni Ling Xiaoyi, nagkaroon ng sandaling katahimikan. Pagkatapos ng maikling panahon ng katahimikan, nagsimulang kumulo ang mga bagay doon. Return of 55 million sa investment na 10 million. God! A return of 550%. Nakakatakot talaga. Parang wala pang makakamit ng ganung return. Ang mga pamilya sa ibaba ang mga disipulo ay lumunok lahat ng hindi sinasadya. Gayunpaman, pagkatapos mag-invest ng 10 milyon, maaari kang kumita muli ng 55 milyon at isa pang 4 na milyong US dollars. Isang halimaw lang ang makakapaglarawan dito. Alam mo, sa antas na ito, halos imposibleng makamit ang ganoong rate ng kita. Kung mas mataas ang base capital, mas mahirap palaguin ang iyong profit margin. Si Muyoxi ay kilala bilang numero 1 henyo sa pamilya, ngunit ang kanyang profit margin ay malapit lang sa 70%. Ngunit ginawa ito ni Hong Dali. Ito ay maaari lamang ilarawan bilang isang himala. Ngunit ang mga salita ni Ling Xiaoyi ay halatang hindi pa tapos. Bahagyang ngumiti siya at nagpatuloy, ito ang kita mula sa copyright. Mayroon ding kita mula sa mga aktor. Sa pagkakataong ito, ang Young Master ay pumirma ng isang kontrata para sa programang I Am a Singer. Ang kabuuang bayad sa pag-endorso na kinita ng kumpanya mula sa 8 mga awit kabilang sina Chu Jongkin, Zhang Ruoyu, at Chang Gangyan ay kasalukuyang humigit kumulang 16 na milyon, at naniniwala ako na ito ay mas marami pa sa hinaharap. This time, pagod na ang lahat. Bulalas ni Fa. Doon pa rin natutulog si Hong Dali, ha. Pero sa pagkakataong ito, wala nang tatawa sa kanya. Alam kong magiging ganito. Malapit nang pumutok ang kamao ni Hong Anbao, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, Dali, ang bastos na ito, bakit niya ako gustong labanan ng ganito, bakit? But still well, these are just his money-making projects. Ang talagang kahinaan niya ay ang lupa. Paano kumikita ang maliliit na proyektong ito? Narito, hinding-hindi ko hihilingin sa iyo na alisin ang aking pangatlong lugar sa pamilyang ito. Hindi katakataka na labis na kinasusuklaman ni Hong Anbao si Hong Dali. Nagseselos na siya. Noon pa man ay naiinggit siya sa magandang background at pabor ni Hong Dali, at ngayon ay sinusubukan niyang nakawin ang kanyang posisyon. Paanong hindi siya nababalisa? Ang unang lugar ay 100 milyon, ang pangalawang lugar ay 80 milyon, at ang ikatlong lugar ay 50 milyon. Pagkatapos ng ikatlong pwesto, magkakaroon na lamang ng 20 milyong pondo para sa pagpapaunlad. Napakalaking pagkakaiba. Ito ay magiging mas madali kung ito ay sinuman, ngunit ang posisyon ni Hong Anbao ay lubhang nakakahiya. Kung walang Hong Dali, siya ang pangatlo. Ngunit ngayong patuloy na ginagawa ito ni Hong Dali, na iniiwan ang mga posisyon ni Muyoxi at Hong Anjan, tiyak na mawawala ang kanyang ikatlong pwesto. Ang malaking agwat sa pagitan ng 50 milyon at 20 milyon ay talagang mahirap para sa kanya na tanggapin. Okay. Umupo si Hong Tu sa harap ng rostrum at tumawa ng malakas. Ang batang ito na si Dali ay napakatalino. At Miss Xiaoyi, mayroon pa ba sa hinaharap? Marami pa, sumulyap si Ling Xiaoyi kay Hong Anbao na nakaupo sa isang tabi at nakangiting sinabi, ang susunod na gusto kong iulat ay ang mga industriyang may kinalaman sa real estate na binanggit ni Master Anbao. Oo, okay, sabihin mo sa akin. Ngumiti si Hong Tu at sinabing, ang industriya ng real estate ay hindi masyadong maunlad sa ngayon. Mayroon bang sorpresa? Nakangiting sabi ni Ling Xiaoyi. Si Mr. Bao ay bumili ng kabuuang 24 na milyon sa real estate, kabilang ang isang bar, isang billiards room, 3 hotel, at 48 na tirahan. Sa kasalukuyan, ang taunang kita ay humigit kumulang 420,000. Ang taunang kita ng hotel ay 310,000 yuan. Ang tatlong mga hotel ay kasalukuyang mahusay, na may kabuuang taunang kita na 2.58 milyong yuan. Ang taunang kita ng hotel ay 1.23 milyong yuan. Pagkatapos makinig sa mga salita ni Ling Xiaoyi, hindi malinaw ang ekspresyon sa mukha ni Hong Tu. Mukhang medyo nagulat siya, medyo masaya, medyo walang magawa at medyo naguguluhan. Sa huli, nagbubuod ito sa isang kakaibang pananalita, well, isang investment na 24 na milyon, itong kita, ito ay sadyang ganoon. Noong una ay gusto niyang sabihin na, medyo mababa, ngunit pagkatapos ay naisip niya ito at napagtanto na ang mga proyektong ito ay maaaring kumita ng ganoong kita, na kung saan ay talagang maganda, kaya't siya ay nagpasya na nagbago ng kanyang isip at sinabi na ito ay sadyang. Nagpakawala ng, si Hong Anbao. Ito lamang ay nagkakahalaga ng 30 milyon, kasama ang 50 milyong Chenhui Building. Ang mga nakaraang proyekto na may 12-dosenang beses na mga margin ng kita ay biglang hinayla pababa. Looking at it this time, ano pang gagawin mo? Nagsimula na ring mag-usap ang mga miyembro ng pamilya sa ibaba, na sunod-sunod na nagsabi, mukhang okay lang na kumain, uminom at magsaya, pero ang pagbili ng property na ito ay, haha, paano laging may ganoong swerte ang mga tao?
Nakakatakot ako hanggang sa mamatay. Ngunit kahit na sa dalawang item na ito, hindi mababa ang kanyang rankang. Malamang na mapipigilan si Master Anbao. Tapos aaminin mo lang na malas ka. Anong magagawa mo? Makinig sa paligid. Maraming talakayan, ngunit hindi nagmamadali si Ling Xiaoyi. Ngumiti lang siya at sinabing, mukhang hindi kalakihan ang kita mula sa mga proyektong ito sa kasalukuyan. Ngunit, muli siyang tumingin kay Hong Anbao sa nakakatawang paraan at sinabing, bago pumalit ang Young Master, nang ang mga ari-arian na ito ay nasa kamay ni Young Master Anbao, ang kabuuang taunang tubo ay humigit kumulang 1,000,000. Nang marinig ang sinabi ni Ling Xiaoyi, biglang namutla ang mukha ni Hong Anbao. Hindi niya ito maisip sa kabila ng lahat ng mga kalkulasyon, ngunit maaari pa nga itong malaman ni Ling Xiaoyi. Ang parehong bagay, sa kanyang mga kamay, si Hong Anbao, ay gumawa ng taunang tubo na 1,000,000. Noong nasa kamay ni Hong Dali, ang taunang tubo ay 4.5 milyon. Isang buong 3.5 beses na pagtaas, maipapakita lamang nito na ang Hong Dali ay mas malakas kaysa sa Hong Anbao, at hindi man lang mas malakas ng kaunti. Gayunpaman, palaging tinatawag ng lahat na alibughang anak si Hong Dali. Ang lahat ng naruroon ngayon ay pinigilan ni Hong Dali, ang alibughang anak, at wala ng pag-asang tumalikod. Masyadong malaki ang gap. Sa pagkakataong ito, nakakatunog na talaga ang sampal sa mukha. Maging si Hong Tu, na nasa podium, ay huminga ng malalim. Mukhang handa na talaga si Ling Xiaoyi ngayon. Siya ay karapat-dapat na maging numero 1 talunan sa paligid ng Hong Dali. Bagamat mukha siyang mahina at parang babae, sa totoo lang, nakakatakot talaga ang mga kakayahan niya. Ang pagiging kabisado ng malinaw na ginawa ni Hong Dali nang hindi binabasa ang maneskrito. Ito lamang ang nagpapakita ng kanyang kakayahan. Sa pagkakataong ito, pagkatapos ng mahabang panahon na tumahimik, tumalon si Hong Anbao at malakas na sinabi, hindi. Mali ito. May mali ba? Huminga ng mahina si Hong Tu. Itong Hong Anbao ay talagang tinatawag na he was so disappointed. Ang ikinadismaya niya ay hindi ang kakayahan ni Hong Anbao, kundi ang kanyang karakter. Nagdududa ka ba sa tumpak na apelyido na iniulat ni Miss Xiaoyi? Hindi, Great Elder. Sa oras na ito, si Hong Jianye, na nakaupo sa labas sa ibaba, sa wakas ay tumayo. Tumayo siya at sinabi sa malalim na boses, kung pag-uusapan lang natin ang mga proyektong ito ni Dali, inaamin ko na kumita na ako, ngunit Great Elder, mangyaring huwag kalimutan na dahil sa kanyang relasyon, halos walang konsiderasyon si Wigyu sa kanluran. Bumili si Suwan ng maraming lupa at real estate. Ayon sa pinakabagong balita na nakuha ko, ang real estate at lupa ay nagkakahalaga ng kabuuang 750 milyon. Napakalaking deal. Pagkatapos ay humakbang si Hong Jianye. Halika, titigan si Ling Xiaoyi mula sa malayo, at sabihin sa malalim na boses, Miss Xiaoyi, nangangahas ka bang sabihin sa akin ang kita mula sa 750 milyong real estate na ito? Hindi ko alam ang partikular na kita, nanatili pa rin ni Ling Xiaoyi ang isang magalang na ngiti, ang pinag-uusapan mo ay ang lupain sa Fengyuan Lake, Tianjing Mountain at ang West 4th Ring Road, tama ba? Oo, mukhang naiintindihan mo ito ng husto. Pagmamalaki ni Hong Jianye. Sa oras na ito, masasabing nilinaw ni Hong Jianye na ang malaki ay nambubuli sa maliliit. Maging si Hong Wei, ang pangalawang elder na nakaupo sa rostrum, ay hindi na nakatiis at sumigaw, Jianye, paano makakasama ang mga investment na masasabing Wigyu? Sa dali. Ngunit, pangalawang elder, mabagal na sagot ni Hong Jianye, ang problema ay ang dahilan ng pamumuhunan ni Wigyu ay kay Dali, tama ba? Proud niyang sabi. Hinawakan niya ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, kung nag-invest ako ng pera dahil sa Anbao ng pamilya ko, dapat sisihin si Anbao. Hindi naman masasabing ang kumikita ay ang kumikita, at ang nalulugi ay kay Wigyu, di ba? Hindi ko alam kung ang partikular na pagbili ng bahaging ito ng lupa ay pag-aari ng Panginoon. Tumingin si Ling Xiaoyi kay Hong Jianye nang hindi nagpapakita ng anumang palatandaan ng kahinaan at nakangiting sinabi, ngunit ang sinabi mo ay may katuturan, dahil ito ay dahil dito. Ang Young Master ay dapat umasa sa kanya, ngunit, huminto si Ling Xiaoyi at nagpatuloy, marahil may iba pang aspeto na maaaring makabawi sa bahaging ito ng pamumuhunan. Hong Jianye haha. Tumatawa, sa puhunan na 750 milyon, paano makakaasa si Dali na ay offset ang napakalaking halaga? Paano kung sabihin mo sa akin at hayaan mo akong marinig ito? Nang marinig ang sinabi ni Hong Jianye, halos tumindig ang tenga ng lahat. Nais din nilang malaman kung ano ang maaaring mabawi ang astronomical na pamumuhunan na 750 milyon. Actually, napakasimple lang. Nakangiting sinabi ni Ling Xiaoyi, ang konsyerto na ginanap ng Young Master ay nagpasikat kay Miss Li Nianwei, at pagkatapos ay mabilis na sumikat si Miss Li Nianwei, na humantong din sa pagtaas ng bilang ng mga taong naghahanap ng kanyang impormasyon. Dagdag pa rito, never expected, ang kasikatan ng I Am a Singer, ay naging sanhi ng paggamit ng Change Search Engine na tumaas din ng 7% ang halaga. Ang kasalukuyang market valuation ng Change Search Engine ay nasa minimum na humigit kumulang 20%. Mahigit 10 bilyon, pagtaas ng 7% puntos, na masasabing katumbas ng pagtaas ng kabuuang asset na 1.4 bilyon sa magdamag. Sa oras na ito, ngumiti si Ling Xiaoyi na parang demonyo,
maaari bang mabawi ng bahaging ito ang 950 milyong puhunan? Ito, hindi nagkaimik si Hong Jianye. Napaupo si Hong Anbao sa upuan sa isang iglap, parang isang taunang tandang. Pagkatapos sabihin ang lahat ng mga salitang ito, dahan-daang yumuko si Ling Xiaoyi sa podium, ngumiti at nagsabi, tapos na ang ulat ko. Tapos tumalikod siya at umalis. Nang makarating siya sa pinto, lumingon si Ling Xiaoyi, tumingin sa mga anak ng pamilya sa paligid niya, at mahinang nag-iwan ng ilang salita. Walang sino man ang kwalipikadong maging alipin ng young master. Tapos naglakad na siya palayo ng ganon. Lahat ng nasa audience ay nabulunan sa kanyang mga salita at natahimik. Ang lahat ng tumawa kay Ling Xiaoyi noon ay namamaga ang kanilang mga mukha. Si Hong Dali, na nakahiga sa sulok, ay tumalikod at nagpatuloy sa pagtulog, ha! Ha! Sa oras na ito, ang mga anak ng mga pamilya sa ibaba ay labis na nabigla na hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Ang presyo ng stock ng Change ay tumaas ng 7% puntos. Ni hindi nila mapanaginipan ang ganoong bagay. Ngunit ngayon ay talagang nangyayari ito sa ating mga mata. Kakaiba, ngunit makatwiran din. Ang mukha ni Hong Jianye ay kasing putla ng lupa, at ang mukha ni Hong Anbao ay kasing kulay abo ng kamatayan. Ngayon, kahit paano sila gumawa ng mga trick, ang pangkalahatang sitwasyon ay hindi mababago. Marahan na bamantong hininga si Muyoxi. Ang numero 1 posisyon ay malamang na magpapalit ng mga kamay. Ngunit hindi siya masyadong nabigo. Pagkatapos ng lahat, marami pa rin siyang nararamdaman para kay Hong Dali, at ang pagkakaiba sa pagitan ng 100 milyon sa unang lugar at 80 milyon ng pangalawang lugar ay talagang hindi masyadong malaki. Si Hong Anjan, na dapat ay nasa pangalawang pwesto, ay napailing na lamang ng walang magawa. Ngayong nakamit na ni Hong Dali ang mahusay na tagumpay, hindi pa rin siya nakakabalik. Ang pinakamasama ay ang Hong Anbao. Walang magawa akong nanunood habang lumilipad ang 30 milyong pondo para sa pagpapaunlad, at hindi ko na sila mahuli pa. Ngunit sa oras na ito, wala siyang magawa. Ang ganoong uri ng pagkadismaya ay halos mabaliw sa kanya, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Ang tatlong matatandang sina Hong Tu, Hong Wei at Hong Ying na nakaupo sa rostrum ay hindi rin alam kung ano ang sasabihin. Isang malaking sorpresa ang ibinigay sa kanila ni Hong Dali ngayon. Akala ko noon ay isang maliit na alibughang si Hong Dali na marunong lamang gumastos ng pera. Ngayon, tila dapat baguhin ng kaunti ang pamagat na ito. Nadama ni Hong Tu na mas angkop na tawagin siyang, isang malaking gumastos na napakahusay sa paggastos ng pera, sa hinaharap. Siyempre, sa pagkakataong ito ay maaaring hindi ito nakakasira. Sandaling natahimik ang buong malaking conference room. Sa kabutihang palad, may pumasok sa oras na ito at marahang pinaalalahanan si Hong Tu sa kanyang tainga. Pagkatapos ay umubo ng malakas si Hong Tu, na nagpatigil sa lahat ng naruroon sa pag-iisip. Bumalik, okay, lahat, huminahon tayo. Oras na para panuurin ang broadcast ng balita. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Tu, lahat ng naruroon ay umiling at binawi ang kanilang mga iniisip. Sa pamilyang Hong, mayroong isang hindi nakasulat na tuntuning bakal, iyon ay, sa alas 7 ng gabi araw-araw, dapat mong panuurin ang broadcast ng balita upang maunawaan ang pinakabagong mga patakaran sa balita. Ito ay isang bakal na batas sa labas, at si Emperor Shangao ay maaaring mas masahol pa, ngunit sa Hong Manor na ito, talagang walang puwang para sa anumang mga pagkakamali. Binuksan ang LCD TV na sumasakop sa buong dingding ng malaking conference room, at hindi nagtagal ay lumabas sa screen ang dalawang host ng news network. Pagkatapos ay sa sandaling na i-broadcast ang pambungad na briefing, lahat ng naruroon ay ganap na gumuho. Ngayon ay Miyerkules ika-16 ng Hunyo taong 2014. Ang mga pangunahing nilalaman ng programang ito ay ipinakilala sa ibaba. Ang mga pangunahing nilalaman ng programang ito ay, 1. Tungkol sa pambansang desisyon na bumuo ng plano sa pagpapaunlad ng West 4th Ring Road sa Tianjin City. 2. National People's Congress meeting grandly held in Tianjin. 3. Sa katunayan, walang sinumang naruroon ang interesadong makinig sa susunod na sinabi. Iniulat ng pahayagang ito na ayon sa pinakahuling resolusyon na inilabas ng sentral na pamahalaan, nagpasya ang sentral na pamahalaan na dagdagan ang pagpapaunlad ng West 4th Ring Road sa Tianjin City dahil sa kakaibang lokasyon nito, magagandang tanawin sa paligid at mayamang mapagkukunan ng turismo. Ang partikular na plano ay, sa pakikinig sa mga sinabi ng announcer isa-isa sa screen ng TV, ang buong conference room ay tuluyang natangay. For God's sake, kurutin mo ako dali. Hindi ba panaginip to? Tumigil ka na sa pagkurot, kinurot mo pa ako. Manloloko ito. Nakakaloka. Dahil sa lakas niya, nasa West 4th Ring Road si Uncle Wu. Bumili ako ng kabuuang 950 milyong real estate at lupa. Damn it! Ilang beses ito maaaring madagdagan? Ilang beses? Sa tingin ko ito ay isang ordinaryong piraso ng lupa na walang gusali. Magkano ang magagastos pagkatapos ipatupad ang patakarang ito? Gaano karaming pera ang maaari mong kumita sa pamamagitan lamang ng pagpapatayo ng isang residential area? 10 beses, sa palagay ko hindi ito problema sa investment na 950 milyon at output na 10 bilyon. Haha, haha, mali yata ang napuntahan ko ngayon, ganito. Paano ito posible? Itong ni Madali ay anak sa labas ng Diyos. Hindi ganito.
Nagulat din si Hong Tu at ang tatlo pa. Subconsciously tinanong niya si Hong Wei, anak, kurutin mo ako dali. Totoo ba ito? Kinurot ni Hong Wei si Hong Tu, masakit ba? Masakit. Pinagtibay ni Hong Tu, mukhang totoo talaga ito. Mahigit 700 milyong piraso ng lupa. Isang kabuuang mahigit 700 milyong piraso ng lupa. Hindi kaya siya talaga ang paborito ng Diyos. Sa tingin ko iyon ang kaso. Tumango si Hong Wei bilang pagsang-ayon. Sinabi rin ni Hong Ying sa gilid, mapalad ka sa iyong lakas. Sa katunayan, ang pagsasalita tungkol dito, ang 1 bilyon, 5 bilyon o kahit 10 bilyon ay maaaring hindi mawala ng katatagan ng loob ni Hong Tu. Ang totoong dahilan kung bakit siya naging masungit ay dahil napakaswerte ni Hong Dali. Dahil siya ay isang aliberga, siya ay gumawa ng napakaraming bagay at halos lahat ng mga ito ay kumikita. Kalimutan mo na. Dahil binili niya ang lupa. Nagkataon na nasa tamang panahon para paunlarin ito ng bansa, na kailangang gawin kahit 10 beses. Sa katunayan, ang mga ito ay halos hindi mapapamahalaan. Ang susi ay, sampain ito, ang balitang ito ay hindi darating maaga o huli. Nagkataon lang na nandito ngayon. Ang ganitong uri ng swerte ay sadyang hindi kapanipaniwala. Umupo si Hong Jianye sa kanyang upuan. Bamulong siya, tapos na. Tapos na. Ito. Bigla siyang sumigaw, hindi pa ba ako gising? Pagkatapos ay kinurot niya ang kanyang hita o ang ugat ng kanyang hita ng desperadong. Pilitin ang sarili. Halos tumulo ang luha. Takot na takot ang mukha ni Hong Anbao na muntik na siyang mapunta sa mesa, ito. Anong klaseng halimaw ito? Manloloko siya. Hindi siya naglalaro ng ganito. Tapos na ako. Bulong niya sa sarili, at biglang sumugod kay Hong Dali na parang baliw, hindi. Hindi. Ibigay mo sa akin ang aking ari-arian. Ibalik mo sa akin ang aking ari-arian. Wala kang kahihiyan. Ibalik mo sa akin ang aking ari-arian. Maaaring wala siyang gaanong pakialam. Anyway, mahigit 21 milyon nang nakolekta ito, at naibenta ito sa Hong Dali sa halagang 24 na milyon, na itinuturing na maliit na kita. Pero ngayong may ganitong patakaran ng bansa, ano ang patakaran ng bansa? Ganap na binuo. Kasikatan yan, traffic yan. Ang halaga ng real estate ng 24 na milyong yuan na ito ay tumaas na parang rocket sa isang kisap mata, pagde-double, tripling, at quadruple. Natatakot ako na magiging madali kahit quintuple ito. Ano ang konsepto na iyon? Sa isang kisap mata, ang mga ari-arian na ito ay maaaring ibenta ng higit sa 100 milyon. Higit sa 100 milyon. Siya, si Hong Anbao, ay nagsumikap na makapasok sa nangungunang tatlo sa kanyang pamilya, ngunit mayroon lamang siyang 50 milyon na pondo para sa pagpapaunlad. Ngunit ano ang tungkol sa mga ari-arian na ito? Wala kang kailangang gawin, kumain ka lang at matulog araw-araw, at maaari kang kumita ng daan-daang milyong dolyar. Kaya Hong Anbao, hindi ba siya mabalisa? Sayang nga lang at ayaw niya sa mukha, pero ang iba ay hindi niya kayang gawin ang lahat ng gusto niya. Hinamplas ni Hong Tu ang mesa at sumigaw, napakabastos. Maaari ka bang payagang makipaggulo rito? Sa sandaling sumigaw siya, may mga miyembro ng pamilya sa paligid niya na humawak sa mga braso ni Hong Anbao at hinayla siya palayo. Pindutin ang lokal. Sa oras na ito, si Hong Anbao ay umiiyak pa rin at sumisigaw, ikaw ay kasuklam-suklam. Ikaw ay walang hiya. Ibalik mo sa akin ang aking ari-arian. Ibalik mo ako. Sumigaw siya sandali, at sa wakas ay napaluha, aking ari-arian. Aking ari-arian. Pagkatapos ay sinimulan niyang sampilan ang kanyang sarili ng malakas, umiyak habang sinasampal, aking ari-arian. Aking ari-arian. Sobrang abo ng mukha ni Hong Jianye na wala man lang lakas para alagaan ito. Ang mga ari-arian na ito ay nagkakahalaga sa kanya ng 100 milyon, paano siya hindi makaramdam ng pagkabalisa? Sa katunayan, kung hindi siya nag-alala na ito ay isang pagpupulong ng pamilya, gusto pa niyang sipain ng husto si Hong Anbao. Ang pangunahing tauhan sa gitna ng insidente, ang ating sobrang alibughang si Hong Dali, ay mahimbing na natutulog doon, ha. Tianjin City, Shenge Building, sa malaking conference room sa ika-16 na palapag. Bagamat pasado alas 7 na ng gabi, wala pa ring pasok ang mga senior executive ng Shenge Company. Nagtipon silang lahat dito para magsagawa ng emergency meeting. Mukhang nakalkula ni Liu Yewei na ang pamilya Hong namin ay magdaraos ng family meeting sa susunod na mga araw, at kailangan ko nang umalis. Tiningnan ni Hong Wigyo ang ilang ulat sa harap niya at napakunot ang noo, sa loob lamang ng 2 araw, napakabilis na lumawak ang kanyang negosyo. Tumango ang isang senior executive at sinabing, oo, pinalawak niya ang 6 na sunod-sunod na negosyo nitong mga nakaraang araw, kabilang ang Turkey Space, Turkey Chess and Cards, Turkey Music, Turkey Travel, at Turkey. Hindi madaling harapin ang chicken search at Turkey level system. Sumang-ayon ang isa pang executive, ang kanyang mga advertisement ay napakalaki. Ngayon Turkey Bookstore ay itinuturing na isang outcast. Dati, nagulat pa rin kami na ang pagtatapos ni Dali Young Master ay maaaring lampasan ng Turkey Bookstore sa maikling panahon. Ngayon ay tila siya ay isang malakas na tao na pinutol ang kanyang palso. Binigay niya ang tindahan ng libro upang manhid sa amin.
Sa ngayon, tila hindi sapat ang aming kasalukuyang pagkatubig hindi pa siya nagtagumpay. Well, I invested a lot of money in real estate before. Humigit kumulang 1.2 billion, at ang kapital sa paggawa ay medyo nabatak na ngayon. Pagdating sa working capital, sumasakit din ang ulo ni Hong Wigyo. Ang perang ipinuhunan niya sa real estate ay talagang higit sa 200 milyon kaysa sa sinabi ni Hong Jianye, ngunit hindi na ito mahalaga. Kung paano haharapin ang agarang krisis. Iyon ang talagang kailangan niyang isaalang-alang ng madalian. Gayunpaman, ang pagpupulong ng pamilya ay ginanap sa nakalipas na 2 araw. Hindi na niya kailangang pumunta sa mga kabataan para sa pagpili, ngunit kailangan niyang pumunta sa mga napiling mga kabataan para sa susunod na pagpupulong. May ibang bagay na nagpa-depress sa kanya. Sa mga araw na ito ay dahil sa mga pagpupulong ng pamilya. Hindi magagamit ang malakihang pondo ng pamilya. At kahit na ito ay magagamit, ito ay huli na. Sa sandaling hilingin mo sa Turkey Bookstore na palakasin ang moral sa maagang to, magiging lubhang mahirap na lutisin ito sa ibang pagkakataon. Mr. Hong. Huwag mong banggitin ng maaga ang mga bagay na iyan, para hindi magalit ng madali, mataimtim na sinabi ng isang senior executive, sa kasalukuyan, mayroon pa tayong humigit kumulang 700 milyon sa liquidity. Sa kasalukuyan, ang perang ito ay masasabi lamang na sapat upang masakop ang isa o dalawang tail. Ito ay isang malakihang proyekto. Ito ay magiging masyadong mahigpit upang mahawakan ang lahat ng ito. Sa makatuwid, bilang aming pinuno, ang kailangan mong isaalang-alang ngayon ay gamitin ang pera upang harapin ang negosyo ng kabilang partido. Ang aking personal na mungkahi ay huwag pansinin ang lahat ng iba pa. Kailangang pigilan ang paghahanap ng manok, ito ang aming pangunahing negosyo. Sumasang-ayon ako. Tungkol dito, lahat ng executive sa ibaba ay hindi tanga. Unawain na ang Change Search Engine ay ang kanilang pinakamahalagang bahagi. Kaya't noong nag-propose na ang executive, agad namang sumang-ayon ang lahat. Well, pero, natural na naiintindihan ni Hong Wigyo kung ano ang pinakamahalagang pangunahing bahagi niya. Sa oras na ito, hinawakan niya ang kanyang mga kamay, tinitingnan ang mga dokumento sa desktop, at bumulong-bulong, tiyak na ginawa niya ang higit pa sa sabay-sabay. Napakasimple nito sa ibabaw. Ngunit saglit, hindi siya sigurado sa mga detalye. Sa ilang sandali, ang buong conference room ay sobrang tahimik, at tanging paghinga lang ng lahat ng naruroon ang naririnig niya. Mapurol at nakapanlulumo ang kapaligiran. 6 na negosyo, 6. Bulong niya saglit, at biglang may pumasok na ideya sa kanyang isipan, at sa wakas ay naunawaan niya ang diskarte ng kabilang partido. Mapait siyang ngumiti at umiling, na nagsasabing, mukhang sa pagkakataong ito, siya na talaga it's a big deal. Hoy, alam kong hindi madaling kumilos si Liu Yewei, at kapag kumilos siya, 7 pulgada. Kung isa o dalawang bagay lang ang haharapin natin, mahuhulog tayo sa bitag niya. Nang marinig ang sinabi ni Hong Wigyo, biglang naging curious ang mga executive na nakaupo sa ibaba. Oo, ito ay isang bitag. Itinuro ni Hong Wigyo ang impormasyon sa malaking TV screen at sinabing dahan-dahan, naaalala mo pa ba ang balitang nakuha natin noon? Nakalap si Liu Yewei ng kabuuang 3 bilyong pondo sa pagkakataong ito. Alam nating lahat ito, Mr. Hong, mangyaring magpatuloy. Nagkatinginan ang lahat ng executive at tumango. Para sa isang kumpanyang kasing laki ng Change Turkey, halos lahat ng malalaking kumpanya ay mag-aayos ng mga tagaloob. Maaaring hindi nila sinusubukang magnakaw ng mga lihim ng negosyo, ngunit maaari silang makakuha ng ilang impormasyon tungkol sa iba't ibang malalaking desisyon ng ibang kumpanya upang maiwasang mahuli sa mga kritikal na sandali. Sa pagkakataong ito, ang malaking hakbang ng Pangulo ng Pabo na si Liu Yewei ay pinananatiling lihim, ngunit sa kabutihang palad ay may kontrol pa rin si Hong Wigyo sa malakihang daloy ng kapital, kung hindi ay magiging mas pasibo pa ang sitwasyon sa panahong ito. Sige, sasabihin ko na. Sinabi ni Hong Wigyo sa malalim na boses, ang 6 na negosyong nilikha niya sa pagkakataong ito ay ang Turkey Space, Turkey Chess and Cards, Turkey Music, Turkey Travel, Turkey Search at Turkey Chicken Level System. Nalaman ng lahat na ang 6 na system na ito ay nakabatay lahat sa Turkey Chat software. Huwag na nating pag-usapan ang mga function. Ang pangunahing problema ay napaka-convenient nito. Sinasabi na ang isang tao ay may parehong likas na katangian ng aming Change Search Engine. Napakahirap lumikha ng mga functional na koneksyon na ito sa naturang software na may napakalaking saklaw ng radiation, at lahat ng kanyang 3 bilyong pondo. Ginagastos nila lahat ito sa pagbibigay ng iba't ibang benepisyo ng Pabo sa pamamagitan ng pag-download ng app. Ngunit sa kasalukuyan ay mayroon lamang tayong 700 milyong pondo, na ganap na hindi sapat upang makayanan ang gayong opens iba. End of this chapter. Pahingi naman like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.